Oy, tol! Aalis ka na? Bumili pa sila Bong at Jong ng mainom natin, oh. Ay nako tol, pasensya na ah. Okay na ako sa nainom ko. Kaya nyo na yan 3. Eto naman, minsan lang tayo ulit mag-inom eh. Sana ginawa nyo yan nung binata pa ako, no? Alam nyo naman si Iona, magagalit yung kapag amoy alak ako. Sige ka, ikaw talaga ituturo ko. Lintik na yan. Gagawin mo pa akong pansalag sa dragon mo, ah. Oh, ayaw mo rin naman pala eh. Kaya hayaan mo na akong umalis habang wala pa yung 2 kolokoy. Pag nakabalik yun dito, mahihirapan na akong makauwi niyan eh. Oy, sige. Ikumusta mo na lang ako kay Iona. Makakadalaw din ako ulit sa inyo kapag may oras. Tinutulungan ko lang si Lolo Raption dun sa kanila eh. Alam mo naman gusto ko lang din ilaan ang oras ko dun sa matanda habang nandito pa ako. Pero bago ako bumalik sa Maynila, dadalaw ako sa inyo, tol. Sige, walang problema. Salamat nga ulit sa pagpapainom ha. Pasensya na at hindi ako makakasabay sa inyo dahil medyo pagod din kasi ako eh. Tsaka si Mrs. Oo, tol. Gets ko naman eh. O siya, mag-ingat ka ha. Dahil baka may makasalubong kang katauhan dyan. Katauhan? Ano yun? Wala yun. Nakwento lang sa akin ni Lolo Raption yung tungkol dun nung isang gabi. Ang sabi niya, may napansin nga raw siyang katauhan. Ano nga yung katauhan na yan? Patawa-tawa ka eh. Ba't kaya di mo na lang i-explain sa akin yan? Isang klase raw yun ng aswang na kayang magbago ng anyo ng balat o itsura. Depende sa lugar o sitwasyon. Para hindi daw sila madaling makilala. Parang alam mo yun, katulad sila ng mga hunyangon na nagbabago rin daw ng kulay para maitago ang kanilang sarili. Pero ang nakakatakot, para raw silang mga malambot na bagay na kayang pumasok sa katawan ng tao. Pero yung mga ganun daw, parang malalakas na antas na. At saka nakakapasok lang kapag walang pangontra. Si lolo mo talaga oh. Ang dami niyang nalalaman. Pero parang sa lahat yata ng sinabi niya, yan ang mahirap paniwalaan ah. Ngayon ko lang kasi narinig yung katauhan na yan. Parang tunog kawatan eh. Ay nako, puro ka rin talaga kalokohan eh. Umalis ka na nga tol. Kapag naabutan ka pa nila Bong at Jong, di ka na talaga makakalis niyan. Sige na. Oh sige. Aalis na ako. Magkita na lang tayo sa susunod na araw ah. Matapos magkamayan at magyakapan, ay dali-dali na ngang umalis si Perez sa kubong pinag-iinuman nilang magkakaibigan. Hindi na nga nila naabutan sila Bong at Jong. Pasado 6:30 ng gabi, habang pauwi si Perez sa kanilang bahay ay napadaan siya sa inaayos na kalsada malapit sa kanilang lugar. Isa kasi ito ngayon sa proyekto ng mayor bukod sa mga flood control sa kanilang lugar. Habang pinagmamasdan ng madilim na lugar gamit ang kanyang flashlight, napaismid siya na may halong lungkot. Napakarami kasing puno ang kinailangang tagpasin para nga sa road widening na ginagawa. Sayang naman yung mga puno. Mawawalan na tuloy ng lilim sa banda dyan. Sarap-sarap pa naman maglakad dyan lalo na kapag tanghali dahil sa sobrang lilim. Ay, bakit kaya ganito ang gobyerno? Hindi nag-iisip ng magandang solusyon na pare-parehong hindi maapektuhan ng lahat eh. Pati tuloy yung mga ibon na nakatira sa mga puno dyan. Mawawala na. Napabaling ang tingin ni Perez sa natitirang truck na nasa banda roon. Pinagmasdan niya ang ilang kalalakihan na naglilipat ng mga nahati-hating parte ng ilang punong natagpas sa bahaging yon. Napailing na lang siya bago tahakin ang daan papasok kung saan sila nakatira. Ilang minuto sa kanyang paglalakad, sa malayo pa lang ay nadidinig na ni Perez ang ingay ng mga pamilyar na boses. Kaya pasimple siyang napasilip bago lumiko pa kaliwa. Pero bago pa siya makalayo, ay nakita na siya ni Mang Boying. Uy! Perez! Hanip ka! Iskapo ka pa sa akin ha? Tara nga rito, macho gwapitong Perez! Tagay na muna! Nako, Mang Boying, pasensya na at medyo nakainom na ako ng alak eh. Galing na ako rin sa kababata kong si Jack. Wala akong pakialam kay Jack na apo ni Corruption. Basta magtagay ka muna rito, bilis! Wala na ngang nagawa si Perez kundi lapitan ng lasing na Ginoo. Alam niya kasi na mas lalo lang yung mangungulit ng mangungulit kapag tumanggi siya.
Paglapit niya sa pwesto ay inabutan kagad siya ng tagay ni Mang Boying. Si Mang Vic naman na isa rin sa kakilala niya ay nag-abot ng plato na may lamang inihaw na bangus. Habang ang dalawang kalalakihan ay walang imik at nakatingin lang kung paano siya magtagay ng alak. Magpulutan ka na kagad, Perez, para hindi mo malasahan yung alak. Pero kahit wag na, sanay na sanay ka naman sa lasa ng lambanog eh. Pasensya na talaga dahil nakainom na ako Mang Boying. Eh di umupo ka na rito para magtuloy-tuloy na yan. Sige ho, mamaya ko kayo babalikan. Uwi muna ako at baka mahuli pa ni Mrs. dito. Pare-pareho tayong mayayari niyan. Kilala niyo naman yung asawa ko, di ba, Mang Boying? Walang sinasanto yun. Mayayari tayong lahat dito kapag nagkataon. O siya, sige. Yan ha, Vic, at sa inyong mga tol. Narinig niyo sinabi ni Perez ha. Kapag hindi yan bumalik dito, susugurin natin mamaya sa bahay nila yan. Sumang-ayon na lang kunwari si Mang Vic at ang dalawa pang lalaki. Pero alam naman nila na hindi na babalik si Perez. Pagkatapos noon ay nakipag-apiran na nga lang ang morenong lalaki sa mga katatayan bago tahaki ng iskinita papasok kung saan naroon ang kanilang bahay. Napatingin sa ginagawang kalsada na abot na sa kinaroroonan niya. Wala na roon ang truck at ang mga tao kanina. Pero may nakita siyang nakatayong nilalang sa harapan ng mga punong naputol. Ha? Sino yun? Pagkurap ay nagulat siya dahil bigla na lang nawalang parambula ang nasabing nilalang. Napakusot tuloy siya ng mga mata habang nagtataka rin sa sarili. Mukhang tinamaan na ako rin sa pinainom ni Mang Boying ah. Ang taas kasi ng tagay eh. Pinuno pa niya yung baso. Nagpatuloy na si Perez at pagdating sa tapat ng kanilang bakuran ay huminto siya saglit. Pinagmasdan niyang mabuti ang simple nilang bahay. Hindi to kalakihan pero up and down. Pamana ito sa kanila ng mga namayapang mga magulang. Kaya sa tuwing pinagmamasdan niya ang bahay ay lagi niya ring naiisip ang mga yun. Ito rin ang dahilan kaya kahit anong mangyari ay hindi niya binebentang lupain. At ipinangako niya sa sarili na pangangalagaan ng bahay sa abot ng kanyang makakaya. Matapos pagmasdan ng kabuuan ng bakuran ay naglakad na siya at binuksan ang gate. Nagtuloy-tuloy siya hanggang sa marating ang main entrance ng bahay. Kakatuksa na siya, kaso lang ay nakita niyang nakauwang na ng bahagya ang bago-bagong pinto. Kagagawa lang kasi nito mahigit 1 buwan na ang nakalilipas. Inuunti-unti lang din kasi nilang mag-asawa ang pagpapagawa dahil hindi rin naman ganun kalaki ang sinasahod niya sa pabrika. Pagtulak sa pintong nakauwang ay saka siya naglibot ng tingin sa sala. Nang hindi ron nakita ang asawa ay sumulyap siya sa bandang kusina. Pangga, nandito na ako. Natigilan siya matapos makakita ng anino ng tao mula sa hagdan na umakyat pa itaas kaya naisip niyang ito si Iona. Pagkatanggal ng isang sapatos ay nagtuloy-tuloy na siya ng pasok. Tinanggal pa niya ang isa bago dalhin sa tamang lagayan. Sumipat siya sa hagdanan at tinintay ang asawa na bumaba mula roon. Pangga, ano pagkain natin? Medyo nagugutom na ako eh. Pwede bang pakuha na rin ako dyan ng damit sa kwarto? Nagutom din ako at huwag ka na sanang magagalit ha. Kasi napatagay ako ng kaunti dahil inaya ako ni Jack eh. Hindi ko naman natanggihan. Tapos pag-uwi, naharang pa ako ni Mang Boying. Tumagay ako ng isa tapos tinakasan ko na sila. Habang nagkukwento ay naghihintay siya sa pagbaba ng asawa. Hanggang sa lumipas na ang ilang minuto, subalit wala namang sumagot mula sa itaas. Dahil dito ay tumayo na siya at lumakad papuntang hagdan. Nagulat siya nang sumulpot si Iona mula sa bandang kusina. Naka-apron pa nga ang babae na kunot noong napatingin dahil sa reaksyon niya. Bakit ganyan ka makatingin, Pangga? Narinig ko yung mga sinabi mo. Hindi naman ako galit, no? Kaya huwag ka mag-alala. Hindi lang ako makasagot kanina kasi nagsisipilyo ako. Nalalasahan ko pa rin kasi yung bagoong parang nakakasuka eh. Hoy! Natulala ka na dyan. Mukha ba akong multo? Ha, Pangga? Ha? Pangga, ang akala ko lang kasi nasa taas ka eh.
Kaya pala walang sumasagot. Pero may nakita ako eh. Baka tinamaan nga ako ron sa pinainom ni Mang Boying. Pinuno ba naman yung baso? Kahit kailan talaga yung si Mang Boying eh. Bukas, pag nakita ko yan, pagsasabihan ko nga yan. Hayaan mo na. Teka, may pagkain na ba, Pangga? Nagugutom na kasi ako eh. Yung ulam paluto pa lang. Habang hinihintay natin, magbihis ka na muna. O sige, Pangga. Magbibihis na muna ako ha. Sige Pangga, bumaba ka na lang ha. Ihahanda ko na yung hapagkainan natin para pagbaba mo, okay na. Salamat, Pangga. Pag-akyat ni Perez sa ikalawang palapag ng kanilang bahay, pagpasok niya sa kwarto nilang mag-asawa ay nagubad kagad siya ng damit. Binuksan niya rin ang bintana nilang kapis. Binuksan niya rin ang bintana nilang kapis shell window type para pumasok ang hangin. Pagbukas niya ng ilaw ay tumambad ang mga damit niyang nagkalat. Nakabukas din ang aparador kaya napakunot noo siya. Oh, anong nangyari dito? Isa-isa niyang dinampot ang mga damit na nagkalat kasabay ng pag-ihip ng malamiang hangin mula sa labas ng bahay. Naginhawaan ng kanyang pakiramdam dahil dito. Pero napawi rin kaagad ito nang may mahagip ang gilid ng kanyang mga mata na nakadungaw sa binuksan niyang bintana. Natigilan siya sa pagdampot ng mga damit at saglit na napabaling doon pero wala naman siyang nakita. Napakunot na naman siya ng ulo at muling sinimula ng pagliligpit. Pero maya-maya pa, muli na namang may nahagip ang gilid ng kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito ay napansin na niya ang tila namumulang mga mata. Dali-dali siyang lumingon kaya nakita niyang tila merong tumalon na parang nakasampa sa hawakan ng bintana. Nagmadali siyang lumapit at sumilip sa labas. Pero wala naman siyang nakitang kahit na ano pagsilip sa ibaba. Kundi ang lumang poste lang na siyang nagbibigay liwanag sa labas ng bahay nila. Napakamot na naman siya ng ulo. Grabe yung tama ng alak sa akin ngayon ah. Nilagyan yata nila ng betsin o drugs yung iniinom ko kanina. Pabalik na siya sa damitan nang mapadako ang tingin niya sa 2 punong nasa kanan ng kanilang bakuran. Para kasing nagsasayawan ang mga ito dahil sa pag-ihip ng hangin. Sa ibaba nun ay parang may naaninag siyang imahe. Hindi siya sigurado kung nakaupong tao o hayop. Siningkitan niya ang mga mata para malinaw na makita ang nasabing nilalang. Pero nagulat siya nang mapansing tila namumula ang mga mata nito. Ha? Tao ba yun o hayop? Pangga! Ang tagal mo namang magbihis! Tara na, luto na yung ulam, kakain na! Okay, susunod na, Pangga! Pagbaling muli ng atensyon ni Perez sa ilalim ng puno, ay wala na roon ang nakita niya kanina. Napakibit-balikat na lang siya at inayos na ang mga damit na nagkalat. Pagsara ng aparador ay nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Kaya lang ay bigla na namang nahulog ang mga damit kaya natigilan siya at napalingon doon. Ay, ano ba naman yan oh? Mamaya na nga yan. Hindi naman ganun kakalat eh. Nagtuloy-tuloy na siya at habang pababa ng hagdanan ay napasilip siya sa kusina. Kung saan ay hindi masyadong natanaw ang asawa kundi ang anino lang nito. Nagtaka siya sapagkat bukod sa anino ni Iona ay may isa pa siyang anino na nakita. Mas malaki to kaya napakunot siya ng noo habang nagmamadaling pumasok sa kusina. Pagdating doon ay wala naman siyang ibang nakitang kasama ng asawa. Wala na rin ang aninong nakita niya kanina. Pangga, may kasama ka ba rito? Anong klaseng tanong yan? Mukhang tinamaan ka talaga sa ininom mo ah. Mukha nga eh. Oh, tara na, maupo ka na rito Pangga. Gutom ka na, di ba? Sabi mo. Oo. Bah, mukhang masarap ang ulam natin ngayon ah. Bango eh. Siyempre, niluto ko ang paborito mo, relyenong bangus. Wow, thank you ah. Galing mo talaga, Pangga. Mapaparami na naman tuloy ako ng kain nito. Yung abs ko mukhang absent na ng tuluyan eh. Naglambingan pa ang mag-asawa na natigil lang nang biglang tila humangin sa labas. Pareho silang napatingin sa bintana sa kusina. Kaya napansin nilang parang may kung anong mabilis na dumaan doon.
Nagkatinginan sila na parehong nagtataka na parang nag-uusap ang mga mata nila. Tumayo si Perez at dumungaw sa bintana sabay silip sa kaliwa at kanan. Wala naman siyang nakita kaya isinara na lang niya ang bintana at bumalik sa hapagkainan. Ano yun, Pangga? Hindi ko nga rin alam eh. Siguro malakas na hangin lang talaga. Ganun ba? Sige, tikman mo na yung niluto ko. Oo, natikman ko na. Grabe, ang sarap mo talaga, Pangga. Pati ng luto mo. Ang galing mo talagang mambola, no? Kumain ka na nga muna bago magsalita. Baka mabilaukan ka pa. Hindi pa natatapos ang babae sa pagsasalita ay nabilaukan na nga ang kanyang asawa. Mabuti na lang ay meron yung tubig sa tabi kaya uminom din kagad hanggang sa guminhawa ang pakiramdam. Nagtawanan sila bago magpatuloy sa paghahaponan. Naparami nga ng kain si Perez dahil talaga namang masarap ang nilutong ulam ng kanyang asawa. Ilang saglit pa nang matapos na sila ay kaagad naglikpit ng pinggan si Iona pero pinigil na siya ng gwapong lalaki. Pangga, ako nang bahalang maglinis dyan at saka magugas. Pakiligpit na lang yung mga damit sa taas. Buti na alala ko. Pag-akit ko kasi kanina, kalat-kalat na yung mga damit ko ron eh. Ha? Mga damit mo? Nakakalat sa kwarto? Oo, Pangga. I-check mo nun sa taas ha. Inipon ko na lang sa isang gilid. Tara, papakita ko sa'yo. Sabay na umakyat ang mag-asawa sa ikalawang palapag at dumiretso sa kanilang kwarto. Pagbukas ni Perez ng pinto, ay ganun na lang ang gulat nito sapagkat nagkalat na naman nga sa sahig ang mga damit. Mas makalat pa ito kaysa kanina. Merong nasa ilalim ng kama, sa wall-mounted electric fan, sa itaas ng aparador, sa bandang bintana at sa kung saan-saan pa. Nang mapalingon siya sa kanyang may bahay, ay napatras siya dahil nakakunot na ang noo nito. Teka, inipon ko na yan tapos nilagay ko dyan mismo sa tapat ng aparador para hindi ka na mahirapan ha. Naulog nga lang siya kanina, pero hindi naman ganyan kakalat, Pangga. Ikaw talaga, Pangga. Ganyan din yung ginawa mo nung huling nalasing ka eh. Nag-inom kayo nila Jack bago siya umalis papuntang Maynila. Lasing ka nga talaga. Hindi ako lasing, Pangga. Nakainom pero hindi naman talaga ako lasing. Hindi ko talaga kinalat yan. Sige na, ako na ang nagkalat. Maghugas ka na nga ro sa baba bago pa ako mainis talaga. Napakamot na lang ng ulo ang matangkad na lalaki. At habang pababaan ng hagdan ay napapaisip siya kung paano na naman nagkalat ang mga damit. Ano yun? May multong naglalaro-laro ron? Galit tuloy yung asawa ko. Imbis makakaisa na ako ulit mamaya eh. Ay nako, pinuri-puri ko pa naman yung masarap niyang relleno. Nang nasa sala na, ay napatingin na lang siya paitaas habang pinakikinggan ang murmur ng kanyang asawa. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa kusina para maghugas ng plato. Pero may nakita siyang anino ng tao na tumakbo mula sa pintuan papunta sa likod ng bahay. Hoy! Sino ka? Sira ulo kang loko-loko ka! Dali-dali niyang sinundan ang nakitang anino. Pero pagpunta niya sa pintuan ay wala naman siyang nakitang tao sa likod ng bahay. Napakunot na naman siya ng noo habang kumakamot-kamot sa ulo bago sinimula ng paghuhugas ng plato. Maya-maya pa, dahil may maliit na bintana sa tapat ng lababo, nang humangin ay naramdaman niya kaagad ang pagdampi nito sa kanyang balat. Nangilabot siya at napalingon sa labas ng bahay kung saan nakita niya ang mga punong naroon na naggagalawan dahil sa hangin. Pagkalaon ay saka siya napalingon sa likuran matapos namang maramdaman na parabang merong nakatingin sa kanya. Nung unay inakala niyang bumaba na si Iona, subalit laking pagtataka niya dahil wala pa palang tao roon. Pangga? Walang tumugon kundi ang pagaspas ng hangin sa labas ng bahay. Dahil tuloy dito ay binilisan na niya ang paghuhugas ng pinggan. Hindi naman matatakotin si Perez, pero parang kakaiba ang gabing yon. Hindi niya tuloy alam kung dala lang ng tama ng alak o sadyang may kung ano ng kababalaghang nagaganap. Ilang saglit pa ay nakadinig na siya ng mga yabag ng paa mula sa sala. Mabibigat ito at alam niyang hindi na ito galing kay Iona.
Dito na siya nagsimulang kabahan talaga. Itinigil niya ang paghuhugas at dahan-dahang binuksan ang maliit na cabinet sa ilalim ng lababo. Nandun kasi nakatago ang ilan sa mga luma niyang itak. Eksakto pagkakuha niya ng nasabing gamit ay nakarinig na siya ng mahihinang garalgal. Dito siya mas naging alerto. Sino yan? Kung nangtitrip ka, wag ako ha. Wag dito sa bahay ko dahil hindi kita aatrasan. Naudlot na siya dahil ang mahihina at mabibigat na yabag ay biglang naging patakbo. Halatang papunta ito sa kinaroroonan niya kaya napaatras siya habang nakahanda ang lumang itak. Pero bigla na lang nawala ang patakbong mabibigat na yabag. Luminga-linga pa siya sa palibot at pasimpleng sumipat sa bandang sala. Pero wala talagang tao roon. Ano ba itong nangyayari sa akin? Lumakas na naman ang hangin sa labas at nang mapatingin siya sa pintuan ng likod bahay ay kitang-kita ng mga mata niya ang isang nilalang. Hindi niya alam kung hayop ba ito o tao pero nag-focus siya sa mga namumulang mga mata. Hindi rin siya kaagad nakagawa ng aksyon dahil tila ba tinabunan siya ng takot. Mata sa mata silang nagharap ng nasabing nilalang pero bigla yung tumalon sa kahoy nilang bakod. Ano yun? Pusa ba yun o aso? O ewan? Ano pinagsasasabi mo dyan, Pangga? Nakakagulat ka naman, Pangga. Bigla-bigla ka na lang nasulpot. Maghugas ka na. Nagtuloy-tuloy na ang babae hanggang sa banyo. Kaya nakahinga na ng maluwag si Perez. Sinara na lang niya kaagad ang pinto bago bumalik sa paghuhugas ng pinggan. Nang matapos na, tumingin siya sa banyo. Nakasara pa rin kasi yon kaya hinihintay niya si Iona na lumabas. Pero lumipas na ang higit 10 minuto ay hindi pa rin lumalabas ang kanyang asawa. Napaismid na lang siya at nauna nang umalis sa kusina. Inaantok na rin kasi talaga siya. Pagkakit sa kwarto ay ganun na lang ang gulat niya nang naabutan si Iona na katatapos lang magligpit ng mga damit. Isinasalansa na lang ng kanyang asawa yon sa aparador habang siya naman ay tila hindi makapaniwala. Oh, bakit ganyan ka naman makatingin, Pangga? Mukha ba akong multo, ha? Galing ka ba sa baba? Nagpunta ka ba sa kusina? Hindi. Ngayon pa lang sana kasi katatapos ko lang dito sa mga damit na kinalat mo. Sigurado ka, Pangga? Oo naman. Bakit ba? Sino yung tao dun sa baba? Yung kausap ko kanina. Ewan ko sa'yo. Kanina ka palutang dyan, Pangga. Kung ako sa'yo, matulog ka na. Ay nako, mukhang tama ka nga, Pangga. Paglabas ni Iona ng kwarto ay inayos na nga kagad ni Perez ang kama. Pagkatapos ay humiga na kagad siya at tinintay na ang asawa hanggang sa makatulog siya na mahimbing. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho ay nadaanan ni Perez ang kumpulan ng mga tao sa ginagawang kalsada. Nakita kasi roon na wala ng buhay ang isa sa mga kainuman ni Mamboying kagabi. At ayon sa narinig niyang mga usapan, kasalukuyan ngayong kinakausap ng mga kinaukulan ang mga kainuman ng biktima. Napailing na lang ang gwapong lalaki at napabulong sa sarili na buti na lang ay hindi siya nagtagal sa inuman. Nang paalis na, ay may nahagip siya ng paningin sa gilid ng mga taong nagkukumpulan. Isa yung magandang babae na ngayon lang niya nakita rito sa baryo. At kahit malayo yun sa kanya, ay parabang naamoy niya ang kakaibang bango nito. Nakaramdam siya ng kakaiba nang bigla yung ngumiti ng makahulugan. Hihinto na sana siya para balikan at tanungin ang misteryosang babae, pero biglang humarang ang ilang tao hanggang sa tuluyan na yung mawala sa paningin niya. Ha? Sino kaya yun? Ay nako, maliliit na pala ako. Kailangan ko nang magmadali. Patakbo na siyang umalis sa lugar na yon at pumasok sa trabaho. At mabilis na lumipas ang oras. Nag-aayos na siya ng sarili dahil mag-uuwian na. Pagdating sa banyo ay umihi siya at inayos ang sarili sa harap ng salamin. Doon niya lang din napansin na mag-isa lang siya sa banyo. Napakunot siya ng noo at nagtaka. Hindi kasi normal para sa kanya ang ganito. Ngayon lang nawalan ng tao sa banyo lalo na kapag malapit na ang uwian. Nang palabas na ay biglang may humalimuyak na kakaibang amoy.
Natatandaan niya yon kaya sumagi sa isip niya ang magandang babae na nakita kanina bago pumasok sa trabaho. Teka, yung amoy ng babae yun ah. Natigilan siya matapos makarinig ng mahinang garalgal mula sa cubicle. Hindi niya tuloy alam ang mararamdaman. Kung kakabahan ba siya o magtataka. Lumakas ang garalgal ng tunog pero mabuti na lang ay biglang nagdatingan ng ilan sa kalalakihan. Doon ay nawala ang tunog pati ang kakaibang amoy. Napailing na lang si Perez bago lumabas ng palikuran. Pero simula nang maamoy niya yon ay parang hindi na siya mapakali. Pakiramdam niya ay parang merong nakamasid sa kanya sa kung saan. Pero hindi niya naman mapunto kung nasaan. Mabilis na lumipas ang oras. Nang pauwi na ay napadaan na naman siya sa ginagawang kalsada. Nakakita siya ng iilang katao roon na nagtitirik ng kandila. Hindi na siya nakiusyoso pa dahil halos kasabayan na rin niyang umalis ang mga yon. Pero walang ano-ano ay natigilan siya pagkakita sa misteryosang babae. Humalimuyak na naman ang kakaibang amoy nito kaya para bang naakit siya at napalunok. Miss? Taga dito ka ba sa Baryo Burol? Parang kaninang umaga pa kita nakikita eh. Oo, ako si Felicia. Felicia. Nagtitiri ka ba ng kandila? Kaano-ano mo yung nakitang patay dyan kanina? Wala. Hindi rin ako nagtitirik ng kandila. Hindi ko naman kakilala yung sinasabi mong namatay eh. Bago lang ako dito. Kadarating ko lang kaninang umaga nung nakita tayo. Okay. O sige, aalis na ako. Ano mo ng pangalan mo? Ha? Ako? Perez. Sige na, maiwan na kita dyan ha. Umuwi ka na rin kasi palubog na ang araw at medyo madilim sa area na ito. Dahil ginagawa pa yung mga kalsada. Kaya pinutol din muna yung linya ng kuryente sa mga poste. Bago pa matapos ni Perez ang pagsasalita, ay naglakad na palayo ang magandang babae. Kaya napapalatak na lamang siya. Pero sa kabilang banda ng isipan niya, ay tila ba nahumaling talaga siya sa amoy ni Felicia. Pag-uwi niya ng bahay, ay kaagad niyang niyakap ang asawa. Pero kaagad tumanggal ang babae dahil meron niyong naamoy. Anong amoy yun, ha? Bakit ganun ang amoy mo? Ha? Anong sinasabi mo, Pangga? Amoy pabango ka ng babae. Paano naman ako mag-aamoy pabango ng babae, Pangga? Ewan ko sa'yo. Bakit ako tinatanong mo? Dahil dito ay tila biglang uminit ang ulo ni Iona. Hindi na niya kinikibo ang asawa hanggang sa matapos ang kanilang hapunan. Hindi man makapagpaliwanag si Perez dahil ayaw niyang sumabay sa galit ng asawa. Nang natutulog na sila, malayo si Iona kay Perez. Nakatalikod din yon na halata pa ring galit at nagdaramdam. Hindi na nga nakatiis ang gwapong lalaki. Tinabihan niya ang asawa at niyakap ng mahigpit. Sinundan niya yon ng ilang beses na halik sa pisngi at pakunwari pang umiilag-ilag ang babae. Pero sa totoo lang ay pabigay na rin. Nang kiniliti niya ang asawa ay doon na ito tuluyang nahulog sa karupukan. Hindi na niya napigilan ang pagngiti pero pinilit niya pa ring maggalit-galitan. Huwag mo akong kilikilitiin dyan, ha, Perez? Isa! Hindi ako natutuwa! Ano ba yan? Nakakakiliti! Parang tanga naman to eh! Huwag ka na kasing magalit. Hindi kita titigilan sa pagkiliti hanggat hindi ka tumatalima. Sige ka. Paano hindi ako magagalit hindi ka naman nagsasabi ng totoo? Bakit amoy pabango ka ng babae kanina? Maniwala ka, Pangga. Kung iniisip mong nambababae ako, hindi no. Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko rin talaga alam kung kaninong amoy yun eh. Habang nagpapaliwanag ay sumasagi na sa isip ni Perez si Felicia. Naalala niya kasi na baka yung amoy noon ang tinutukoy ng kanyang asawa. Pero hindi niya rin naman naaamoy kaya nagtataka siya. Habang pinakikinggan naman ni Iona ang mga paliwanag niya ay pakunwari siyang sumisimangot. Pero nang muli siyang lambingin at kilitiin ng asawa ay bumigay na rin naman siya sa huli.
hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga ang kanilang lambingan sa kama. Maya-maya pa ay umibabaw na si Perez kay Iona at pagkatapos ay nauwi na nga sila sa pagtatalik. Nang malapit na sila sa rurok ng tagumpay ay naantala ang kanilang ginagawa. Bigla na lang kasing bumukas ang aparador at nahulog ang lahat ng mga damit nilang mag-asawa. Nagkatinginan at nagngitian na lang sila bago mahigpit na nagyakap. Bukas na yan, Pangga. Oo nga, mas importante na maabot natin ang rurok ng tagumpay. Hindi na naituloy pa ng morenong lalaki ang sinasabi sapagkat bigla naman bumukas ang bintana. Tila may malakas na hangin bumulusok dahilan para matanggal ang kurtina. Nagulat sila pareho at napatayo habang nakatingin sa bintana. Kagad naman nagtakip si Iona ng kumot matapos silang makarinig ng kakaibang garalgal na boses sa labas. Tumayo si Perez at lumapit sa bintana. Sumipat-sipat siya sa labas hanggang sa makakita siya ng kakaibang nilalang sa puno. Pero tumakbo rin kaagad yon. Hoy! Sino ka mo akong ka, ha? Sira ulo yun ah. Tumakbo, ang bilis, Pangga. Teka, susundan ko lang saglit. Susundan mo na nakahubad-hubad ka? Okay ka lang? Ay, nawala sa isip ko. Pasaway kasi. Nabitin tuloy tayo. Huwag mo na rin sundan yun dahil baka si Topper lang yun. Yung anak ni Aling Conchita? Oo, nangunguha lang yun ng mga kalakal na tira-tira kaya hayaan mo na. Hayaan mo na. Magbihis ka na rin, Pangga, at inaantok na ako. Saka na lang natin ituloy. Ba yan? Malapit na ako eh. Hindi mo pa ako pagbibigyan? Ang sakit kaya sa puson. Bahala ka dyan. Napakamot na lamang ng ulo ang matipunong lalaki habang napapabuntong hininga dahil sa pagkabitin. Pagkatapos ay kinuha na lang niya ang tuwalya at nagtungo sa banyo para makapagilamos na rin ang katawan. Habang nagsha-shower ay nakarinig siya ng mahihinang katok. Napatingin siya sa pinto ng banyo at pasimpleng napangiti. Ano, Pangga? Nagbago na ba isip mo? Itutuloy na ba natin? Wait lang at bubuksan ko ang pinto ah. Pagbukas nga niya ng pinto ay ganun na lang ang gulat niya dahil walang tao sa kusina. Pero napansin niyang nakabukas ang isang bintana na malapit sa lababo. Pangga? Pinaglalaruan mo ba ako? Naputol na siya ng pagsasalita dahil may nakita siya sa labas, sa likod ng bahay. Mabilis lang yun na dumaan pero sigurado siya sa nakita. Namumula ang mga mata nito at nangingitim ang mga nangingintab na balat. Tumalong kagad yun palabas ng bakod, kaya nagmamadali rin siyang isinara ang bintana. Minadali na rin niya ang pagbabanlaw ng katawan dahil nakaramdam na naman siya ng kakaibang takot. Lalo na nang maalala niya ang nangyaring pagkamatay sa kainuman ni Mang Boying. Ayon na nga na sana niyang isipin ang nakitang bangkay pero bigla na lang yung sumagi sa isip niya. Hindi kasi kaaya-aya ang kinahantungan ng Ginoo. Pagbalik sa kanilang kwarto ay tila ba kumalma na rin siya. Pagtingin niya sa asawa ay mahimbing na ang tulog noon. Nagbihis na rin siya at inayos sa mga nagkalat na damit saka nagpahinga. Good night, Pangga. I love you. Kahit binitin mo ako, hindi ko talaga magagawang lokohin ka. Hinalikan niya ang asawa sa noo bago matulog. Pero habang nahihimbing sila ng tulog ay may isang nilalang na nakaantabay lang sa kanila. Naghihintay ito ng tamang pagkakataon para gumawa ng hindi magandang bagay. Maya-maya, pasado 3:30 na madaling araw, ay napadilat si Perez sapagkat meron siyang naaninag na imahe na nakatayo sa tapat ng bintana. Hindi niya muna kaagad na pinansin ito dahil sa isip niya ay si Iona lang yon. Pero bigla siyang napamulagat nang maramdaman ng mahigpit na pagyakap ng babae mula sa likuran. Pagtingin niya sa tapat ng bintana ay wala na ang kaninang nakita niyang imahe roon. Dahil dito ay napatingin siya sa asawa na mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Marahan siyang bumangon para sana mag-asikaso na ng pagpasok sa trabaho at tinayaan niya na lang munang matulog ang kanyang asawa. Ay, mag-4 pa lang pala ng madaling araw. Kinuha niya ang tuwalya na nakahangar sa likod ng pinto.
Pagkatapos ay bumaba na siya sa kusina para maligo at makapagluto na rin ang aalmusalin nilang mag-asawa. Habang nagpapainit ng tubig ay nagtungo muna siya saglit sa likod ng bahay para magpahangin. Habang pinagmamasda ng madilim na paligid ay meron na naman siyang napansin mula sa hindi kalayuan. May kung sinong nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Matatakot na sana siya pero bigla niyang naaninag kung sino yon. Kasabay ng muling paghalimuyak ng kakaiba at pamilyar na amoy. Felicia, anong ginagawa mo dyan? Naglalakad-lakad lang kasi ako. Maghanap sana ako ng almusalan. Hindi ko naman masyadong kabisado dito kaya dito ako napadpad. Likod bahay niyo pala to? Malapit-lapit lang ako dito eh. Ayos ka maghanap ng almusalan ah. Mag-aalas 4 pa lang. Maaga ka palang nagigising? Oo. Ganitong oras talaga gising na ako. Naghanap talaga ako na makakainan kapag ganito eh. Doon pa yung almusalan sa kabilang kanto. Paglagpas mo sa inaayos na kalsada. Natigilan na si Perez at napalunok ng laway. Paano kasi ay muli na namang humalimuyak ang kakaibang amoy ni Felicia. Dito niya lang din napansin ang suot itong see-through na bakat ang tinatakpang kamunduhan. Wala kasing bra at panty ang babae, kaya pasimpleng napaiwas ng tingin ang matipunong lalaki. Pero bumalik ang atensyon niya dahil tila nangaakit na ang magandang babae. Pasimple na yung kumagat-kagat ng labi at habang patuloy na humahalimuyak ang amoy ay tila ba nahihipnotismo na si Perez. Mabuti na lang ay kaagad niyang napaglabanan ng temptasyon. Umatras siya at tinapik ang noo matapos ding marinig ang tubig na pinakukulo niya. Felicia, nandun sa kabilang kanto yung bilihan ng almusalan ha. Mga ganitong oras bukas na yon. Pwede mo ba akong samahan? Ay, naku pasensya na, hindi pwede. Nagmamadali kasi ako. Sige na, at bilisan mo nang pumunta ron. Saka pala, magpalit ka muna ng damit. Pasensya na ulit dahil baka magising ng asawa ko eh. Kababati lang namin. Baka magalit yun kapag makitang magkausap tayo. Tapos, nakaganyan ka pa ng suot. Pasensya na. Pumasok na kaagad si Perez sa loob ng bahay. Kaya umalis na ang tila nakasimangon na si Felicia dahil hindi niya nagawa ang pakay. Bumalik na siya sa loob at kaagad na pumasok sa banyo para maligo. Pero ramdam niya pa rin ang init ng katawan na tila pinaglalabanan niya. Uy, Perez, ano ba yung iniisip mo? May asawa kang tao, no? Kung ano-ano naglalaro dyan sa isip mo. Ay, bakit naman kasi ganun magsuot ang damit yung babaeng yun eh? Parang nananadyang mang-akit. Ang sexy niya. At ang laki ng... Ay, tama na nga. Perez ha, nag-iisip ka ng hindi maganda ha. Dinaan na lang niya sa pagligo para matanggal ang nararamdaman niyang init ng katawan. Maya-maya pa, paglabas ng banyo ay nagtimpla na siya ng kape at uminom nito. Isinangag na rin niya ang baho kagabi at nagluto ng 2 itlog at daing para sa almusal nilang mag-asawa. Nang matapos na ang mga yon, pasado 4:30 ay umakyat na siya sa itaas para magbihis na. Saka lang kasi siya kumakain kapag nakapagbihis na para dire-diretso ang pagpasok sa trabaho. Habang paakyat sa hagdan, ay meron siyang napansin na anino sa kwarto nila mag-asawa. Akala niya nung una ay si Iona ito pero nang marinig niya ang pagaralgal na tono ng boses ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ha? Sino yun? Kunot noo siyang tumakbo papunta roon. Pagpasok ng kwarto ay wala na siyang naabutang kahit na sino maliban kay Iona na natutulog pa rin. Paglingon niya sa bintana ay napansin na naman niyang tila may nakasampa roon. Galit siyang tumakbo nang maisip si Topper. Pagsilip niya sa bintana ay may nakita nga siyang nilalang na mabilis na tumakbo palayo hanggang sa mawala na sa dilim. Hoy! Nayupa ka! Lakas ng loob mo ah! Mahuli-huli lang kitang animal ka! Kahit sinto-sinto ka, hindi ako magdadalawang isip na bugbugin ka! Pangga, bakit ka sumisigaw-sigaw dyan? Madilim pa. Yung hayop na Topper na yun eh. Sumampa dito sa bintana. Mukhang hindi na lang nangangalakal eh.
Akyat bahay na yata ang hayop na yun eh. Nakita mo ba? Tumakbo na palayo. Pero siya lang naman yung sinabi mong nangangalakal, di ba? Hayaan mo na muna. Kakausapin ko si Aling Conchita mamaya para mapagsabihan ng anak niya. Ipapablatter ko na rin para kung sakaling may gawin ulit ipapahuli na natin sa susunod. Nawala tuloy ako sa mood. Ang aga-aga ng mukong na yun Ay nako, kapag nahuli ko talaga yun, patawarin ako ng Diyos. Hayaan mo na. Halika na nga muna rito. At para bumalik ang mood mo, ituloy na natin yung naudlot kagabi. Sa isang iglap ay napawi ang pagkainis ni Perez. Tuwang-tuwa siyang lumapit sa asawa. Kaagad niyang sinunggaban ng halik si Iona. Kaya hindi na rin to umalma pa. Ilang minuto matapos nilang magsiping ay kaagad nagbihis si Brando at inakag na ang asawa sa ibaba para makapag-almusal. Pagbaba nila at pagpunta ng kusina ay ganoon na lang ang gulat nilang dalawa sapagkat kalat-kalat na ang kusina. Ang nilutong sinangag ay tapon-tapon na, pati na ang mga itlog at tuyo ay nagkalat na sa sahig. Ang kapirin na tinimpla niya na hindi pa nauubos ay natapon na rin sa lamesa. Mabuti na lang ay hindi nahulog ang tasa roon. Anong nangyari rito, Pangga? Hindi ko rin alam, Pangga. Iniwan ko yan ng maayos kanina Baka may nakapasok na daga. Visit na mga daga yun Hayaan mo na at magluluto na lang ako ulit. Maaga pa naman Salamat, Pangga Pasensya na talaga. Hayaan mo na at ganyan talaga kung minsan. Napabuntong hininga na lamang ng malalim ang matipunong lalaki bago ligpitin ang mga kalat. Ang asawa niya naman ay nagluto na ng panibagong almusal. Wala silang kamalaya na si Felicia ang sumira ng mga yon dahil sa inis nito kanina na hindi niya naakit si Perez. Mula sa hindi kalayuan ay nakatingin siya sa mag-asawang tila mas naging sweet. Kaya mas lalo siyang nagalit at napaangil. Sulitin niyo na matatamis yung mga araw. Dahil hindi na rin magtatagal yan. Pagkatapos sabihin yun ay nagtago na siya sa dilim. Kung saan ay muling bumalik ang tunay niyang anyo. Isang nakakatakot na nilalang na kung tawagin ay katawhan. Mabilis na lumipas ang oras. Habang papunta sa arko ay dumaan nga muna si Perez sa bahay ni Aling Conchita. Kinausap niya ang ginang para ipaalam ang ginawa ng anak nitong si Topper. Humingi kagad ng tawad ng babaeng may edad. At sinabi nga na ilang araw na nga hindi umuwi si Topper kaya nag-aalala siya. Bagya nga ring nagtaka si Perez dahil hindi naman ugali ng nasabing mga ngalakal ang hindi umuwi ng bahay. Hindi na lang muna niya pinagtuunan ng pansin yon. Nagpaalam na siya kay Aling Conchita at pumasok na sa trabaho. Makalipas ang ilang araw, madalas na nga makita ni Perez si Felicia na paali-aligid. Napapansin niya tuloy na parang nagbibigay nga talaga ng motibo sa kanya ang magandang babae. Pero pinipilit niyang labanan ang tawag ng laman. Ayaw niya kasing magkasala sa pinakamamahal na asawa na si Iona. Pero sadyang mapanubok ang panahon at hindi sumusuko ang temptasyon. Isang umaga, eksaktong pabukang liwayway pa lang ay maagang umalis ng bahay si Perez. Mula sa ginagawang kalsada na madilim pa ay nagpakita na naman si Felicia. At katulad ng dati, mapang-akit na naman ang suot nito. Pero hindi roon natuon ang pansin niya dahil parang nahihirapan yon sa paa. Dali-dali siyang lumapit para tumulong. Ayos ka lang? Perez, paalalay naman ako. Pasensya na. Natapilok kasi ako habang pauwi. Ang sakit talaga ng paa ko. Sige, tara tumayo ka na habang inaalalayan kita. Pagkakuha niya sa braso ng babae ay bigla yung kumapit sa bisig niya at yumakap ng mahigpit. Naramdaman niya ang malalambot na dibdib ng babae, kaya napalunok siya at umiwas ng tingin. Bakit ka umiiwas ng tingin? Hindi naman ako magagalit kahit titigan mo ng titigan yan. O kahit hawak-hawakan mo pa. Huwag ka naman ganyan, Felicia. May asawa akong tao. Ito naman hindi na mabiro. Pero pwedeng totohanin. Walang problema sa akin. Tayo-tayo lang naman nandito Aalis na nga lang ako. Pasensya ka na
Pero kung sakaling magbago ang isip mo, sabihin mo lang sa akin, Perez, ha? Hinalikan siya ni Felicia sa pisngi, saka naglakad ng normal na parang walang nangyari. Tila natulala ang matipunong lalaki at di niya namalayang wala na ang mapang-akit na babae. Natauhan lang siya nang marinig ang boses ni Mang Boying na lalangu-langu na naman na naglalakad pauwi sa kanilang bahay. Iniwasan na niya ang Ginoo at nagtuloy-tuloy na sa arko para makasakay papunta sa kanilang trabaho. Dahil tuloy sa nangyaring yun, ay hindi masyadong nakapag-concentrate si Perez sa pagtatrabaho. Hindi niya maintindihan kung anong nararamdaman niya. Matindi ang pagpipigil niya, pero sa kabilang banda ng isip niya ay gusto niya ring matikman ang hiling ng pita ng kanyang laman. Pagsapit ng hapon, pagbaba niya ng jeep galing sa trabaho, ay naabutan niya na naman ang mga nagtatrabaho sa kalsada na inilalagay ang mga pinagpuputol-putol na puno sa isang malaking truck. Naabutan niya rin ang ilang mga tao na nagkukumpulan. Nang makita niya roon ang kababatang si Jack, ay dali-dali siyang lumapit. Uy, Tol, anong ginagawa mo rito? Uy, nandiyan ka na pala. Inaabangan talaga kita, Tol, eh. Ha? Bakit? Malapit sa inyo nakatira yung nangangalakal, di ba? Si Topper, yung anak ni Aling Conchita. Oo, bakit? Ano bang meron? Nakita siyang patay, Tol. Kani-kanina lang doon sa taniman. Grabe nga yung sinapit niya, eh. Nakita ko bago isakay sa ambulansya. Muntik na nga ako, masok eh. Ha? Talaga? Nung nakaraan, umakyat pa nga yun sa bahay namin eh. Sinumbong ko na nga sa nanay niya. Ilang araw na raw na hindi yun umuwi. Baka pinatay ng iba niyang ninanakawan. Pero sa nakita ko, parang hindi normal na tao gumawa eh. Ano? Paano mo naman nasabi? Sigurado rin akong pareho kami ni Lolo Rapsyon ng sasabihin. Malamang, pinatay siya ng aswang. Naalala mo yung kinuwento ko sa iyo nung nakaraan? Yung katauhan? Oo! Sabi ni Lolo, mapaminsala raw yun. Posible nga rin yun ang pumatay sa kainuman ni Mang Boying eh. At mahirap matukoy ang katawan dahil nagbabalat kayo sila bilang tao. Hindi rin sila takot sa asin o bawang. At malalaman na katauhan sila kapag may pangontra. Manghihingi nga ako kay Lolo tapos bibigyan ko kayo nila Jong at Bong. Sige, Tol. Nasa na nga pala yung dalawang yon? Pupuntahan ko nga sila eh. Paano? Maiwan na muna kita dyan, ha? O sige, kailangan ko na rin umuwi sa amin eh. Matapos nilang maghiwalay ng landas ng kababata, sa ilang minutong paglalakad ni Perez, sa malayo pa lang ay nadidinig na naman niya si Mang Boying at ng iba pang mga kalalakihan. Napailing na naman tuloy siya habang natitigilan. Naririnig niya ang usapan patungkol nga sa pangalawang beses na patayang naganap sa kanilang lugar. Halos 1 linggo lang kasi ang pagitan kaya nakapagtataka na rin. Ang haka-haka ng mga nasa inuman ay isang mamamatay tao. Pero may nagsasabi nga rin na posibleng aswang ang gumawa. Hindi pa rin nadadala tong si Mang Boying. Panay-panay pa rin ang pag-inom ng alak eh. Namatayan na nga siya ng kainuman, ayaw pa rin tumigil. Pagtingin niya ay wala roon si Mang Vic, kaya nagmadali na siyang lumiko pakaliwa. Nang makita siya ng Ginoo ay tinakbuhan na niya ito. Pagdating sa tapat ng kanilang bakuran ay saglit siyang huminto dahil sa hingal. Papasok na sana siya sa loob pero bigla na namang sumulpot sa gilid si Felicia. At bukod sa mapang-akit na suot ay tila nangaakit din ang mukha nun. Anong ginagawa mo rito, Felicia? Kailangan ko ng tulong mo. Pakiusap, Perez. Bago pa makasagot si Perez ay hinatak na siya ng babae at nagtungo sila sa mga kapunuan. Hindi yun kalayuan sa bahay ng gwapong lalaki. Pero sapat ang dilim para di sila makita ng kahit na sino. Anong tulong ba ang kailangan mo? Ikaw mismo ang tulong na kailangan ko. Ha? Hindi kita maintindihan eh. Nagulat na lang si Perez nang bigla siyang sikilin ng halik ng mapang-akit na babae. Hindi rin siya kagad nakapalag dahil nagustuhan niya rin ito. Lalo na nang magdikit ang kanilang mga katawan. Damang-dama niya ang malulusog na dibdib ni Felicia. At mas lalo pang ginalingan ng babae hanggang sa tila tuluyan na siyang mahulog sa pang-aakit nito.
Naabutan na lang ni Perez ang sarili na nakikipaglaro na ng apoy kay Felicia. Sa madilim na kakahuyan ay pinagsaluhan nila ang malamig na gabi. Humalimuyak ang kakaibang amoy ng babae na mas lalong kinahumalingan ng matipunong binata. Para siyang nababaliw hanggang sa ilang beses na makapagparaos. Nang matapos na sila, ay dali-dali siyang nagbihis at umalis sa lugar na yun. Wala sa sarili siyang umuwi ng bahay at pagbukas ng pinto ay nakita niyang tila galit na naghihintay si Iona. Natagalan kang umuwi. Nakipag-inuman ka kinamang boying ano? Hindi pangga. Teka, bakit amoy pabango ka na naman ha? Ha? Pabango? Anong ha? Amoy na amoy ko kahit dito, Perez. Talagang nambababae ka nga. Itatanggi mo pa? Pangga, hindi. Hindi na natapos ni Perez ang pagsasalita dahil lumagulgul na sa pagiyak ang kanyang asawa. Sinubukan niyang amuin yon pero binabalya siya. Wala naman siyang magawa kundi ang mapatangan na lamang. Pagkalaon ay napaiyak na rin siya matapos mapagtanto na nagkasala nga siya kay Iona. Nahulog siya sa pangaakit ni Felicia at nakipagtalik ng ilang ulit sa loob ng mahabang oras. Mabilis na lumipas ang oras. Dahil sa nangyari kaya sa sala siya natulog. Alam niya kasing kahit anong gawin niyang paliwanag ay siguradong hindi na siya pakikinggan ni Iona. Kailangan niyang pahupain ang galit ng asawa para masuyo niya ito ulit. Subalit ngayon, hindi rin niya alam ang gagawin dahil totoo na nga siyang nagkasala rito. Nang pinatulog ni Perez ang kanyang konsensya, hanggang sa makarinig na lang siya ng malamyang boses sa labas ng bahay. Pagsilip sa bintana ay ganun na lang ang gulat niya dahil nasa loob na ng bakuran si Felicia. Paano ka nakapasok dito sa bakuran namin? Mahalaga pa bang malaman yun, Perez? Ang importante ngayon ay may mangyari ulit sa atin. Tama na. Isang malaking pagkakamali yun. Umalis ka na bago pa magising ang asawa ko at makita ka. Ito naman ang gusto mo makita, di ba? Ang hubad kong katawan, Perez. Kitang-kita ko kanina ang mukha mo. Kung paano kang nasiyahan habang ilang beses natin pinagsasaluan sa gubat ang saya. Tama na. Umalis ka na. Hindi ako aalis dahil ikaw na ang napili kong makasama habang buhay. Walang ano-ano ay nagulat na lang si Perez ng tila maging parang malambot na bagay ang katawan ni Felicia. Para yung slime na nahulog sa lupa at unti-unting gumapang papasok sa maliit na butas ng bintana. Hindi siya kagad nakagalaw. Hanggang sa maabutan na lang niya ang sarili na nakaiga na ulit sa sofa, habang ang babaeng mapang-akit ay nakapatong na sa kanya. Anong klaseng nilalang ka? Isa akong katauhan na siyang pupunlaan mo ng panibagong lahi. Hindi! Lubayan mo ako! Halimaw ka! Hindi, dahil pagsasaluan natin ang buong gabi hanggang sa may mabuo sa aking sinapupunan, Perez. Ikaw ang magiging ama ng panibagong henerasyon ng mga katauhan. Ikaw lang. Hindi! Hindi ako papayag! Sinubukan ni Perez na gamitin ang laki ng katawan niya para balyahin ang babaeng katauhan. Pero tila nilingkis siya nito na parang sawa. Ilang saglit pa ay naramdaman na lamang niya na parang pilit itong gumagawa ng paraan para maangkin siya. Nakakawag ang lalaki at nagsisigaw ng tulong hanggang sa marinig na yun ni Iona. Pagbaba ng kanyang asawa ay laking gulat nito sa nakita. Nakapatong na si Felicia sa kanya pero nasa anyo na ng pagiging nakakatakot na katauhan. Biglang nangaliskis ang balat nito na tila madulas at nangingintab. Bumuglat ang mga mata nito na gumagalaw sa magkaibang direksyon. Ang dila ay humaba at lumawit habang nakapabilog sa dulo. Ang mga kuko niya sa paa at kamay ay humahaba sa katumulis na parang mga tulos. Nagkaroon din siya ng mahabang buntot na may patusok-tusok sa dulo. Diyos ko po! Ano yan? Pangga! Tulong! Siya yung halimaw! Yung amoy niya na sinasabi mo! Sa kanya galing yon! Inaaswang niya ako! Ay, Diyos ko po! Hindi ka na makakawala, Perez. Akin ka na! Sinubukan labanan ng lalaki ang aswang pero dahil sa tindi ng kapit nito na parang tuko, kaya hindi rin siya makapalag. Kahit natatakot naman ay gumawa ng paraan si Iona.
Nang mabalita niya kasi ang tungkol sa aswang na tila gumagala sa kanilang lugar, ay humingi siya kaagad ng pangontra. Nauna na siyang binigyan ni Lolo Rapsyon nang hindi nalalaman ni na Perez at Jack. Isa itong itim na kwintas na gawa sa kakaibang tela. May triangulong palawit na may matang kulay ginto sa gitna. Kinuha niya to sa kwarto at pagbalik niya ay sa kanya kinuha at pinisil sa noo ni Felicia. Uminit ito ng husto kaya nabitiw ang aswang sa pagkakalingkis kay Perez. Pagkatapos ay sa kanya binalya si Iona. Tumalsik yun at tumama sa dingding na halos manghina at mawala ng malay tao. Bumangon naman kagad si Perez at kinuha ang pangontra. Saka to'y tinapat sa aswang na galit na galit. Sige, lumapit ka! Hindi ako magdadalawang isip na itarak to sa mga mata mo para mamatay ka na! Hindi mo ako matatakasan, Perez. Nagsisimula pa lang na umusbong ang lahi natin. Tigilan mo ako! Hindi mo ako makukuha kahit anong gawin mo! Unti-unti niyang nilapitan ang pangontrang triangulong mata kung tawagin. Nagngingit-ngit sa galit ang aswang bago umalis sa lugar na yun. Nang masiguro nilang wala na si Felicia, ay kagad na lumapit si Perez sa nangihina niyang asawa. Niyakap niya to ng mahigpit hanggang sa maging okay na ang lahat. Pangga, sorry talaga. Ano yung nilalang na yun? Yun yung sinasabing katauhan ni Lolo Rapsyon. Posibleng siya yung pumatay sa kainuman ni Mang Boying, pati kay Topper. Diyos ko po, ligtas pa ba tayo sa bahay na to? Sisiguraduhin kong walang mangyayaring masama sa'yo, mahal. Pero ikaw ang hinahanap niya, Pangga. Kukunin ka niya sa akin. Hindi ako papayag, Pangga. Hindi ako papayag. Kinabukasan ay kaagad nilang pinaalam sa pamunuan ng baryo ang tungkol sa nangyari. Dahil dito ay kaagad pinaghahanap si Felicia. Pero ni isa man ay walang nakakakilala sa kanya. May ilang tuloy na nagduda at naparatangan pa ang mag-asawa na gumagawa ng kwento-kwento. Kahit ang mismong pinuno sa baryo ay hindi naniniwala. Napaglitan pa nga si Perez dahil sinasabing nagbibigay lang sila ng takot sa puso ng mga tao. Pero sa kabila ng lahat ng ito, meron pa rin namang naniniwala katulad ni Jack, Jong, Bong at Lolo Rapsyon. Si Mang Boying at Mang Vic naman ay tila hati ang reaksyon patungkol dito. Dahil sa takot, makalipas ang isang buwan ay tila natahimik na ang lahat. Meron kasi silang nabalitaang napatay na aswang sa kabilang baryo. Pero akala lang pala nila dahil buhay pa ang katauhan at naghahanda lang sa susunod niyang hakbang. Humaling na humaling kasi talaga siya kay Perez. Kaya hindi siya papayag na hindi makuha ang gusto niya. Biyernes ng 6:00 ng gabi. Pauwi ng bahay si Perez galing sa pakikipag-inuman sa kanyang kababata. Dahil medyo may tama na rin ang alak, kaya pinilit niyang ituwid ang paglalakad hanggang sa makarating sa main entrance ng bahay. Hindi na siya kumatok. Pinihit na lang niya ang doorknob na sa kabutihang palad ay hindi naman nakalock. Pangga! Nandito na ako! Natigilan siya matapos makarinig ng kalabugan sa ikalawang palapag. Nag-alala rin siya bigla para sa kanyang asawa kaya tumakbo kagad siya paakyat. Hanggang makarating na sa kanilang kwarto. Pagdating doon ay wala siyang naabutang kahit sino maliban sa bintana nilang kapis shell window type na biglang sumara na malakas. Naaninig niya pa ang isang anino na bigla ring nawala. Ikaw na naman! Tigilan mo na kami! Lumapit siya at binuksan ang bintana sa kasumilip sa labas. Wala naman siyang nakitang kahit ano maliban sa mga punong tila nagsasayawan dahil sa pagampas ng mahinang hangin dito. Dahil doon ay naalala niya tuloy ulit ang kwentuhan nilang magkakaibigan kanina sa inuman. Subalit naantala lang din yon nang marinig niya ang boses ni Iona mula sa first floor ng bahay. Pangga! Nandiyan ka na ba sa taas? Oo, Pangga! Nandito na ako! Sige. Nandito lang ako sa kusina. Matapos makapagbihis ay bumaba kagad siya at nagtungo sa kusina. Hindi niya naabutan doon si Iona pero napatingin siya sa nakabukas na pinto papunta sa likod bahay kaya nagtungo siya roon.
Paglabas ng pintuan ay tumambad sa kanyang paningin ang asawa na merong hawak na patalim. May hawak tong buhay na manok at tila ba balak saksakin kaya nagulat siya. Pangga, anong ginagawa mo? Bakit mo papatayin niyang manok? Pagharap sa kanya ng asawa ay mas lalo siyang nagulat. Namumula kasi ang mga mata noon at walang ano-ano ay bigla tong nagpalit ng anyo bilang isang katauhan. Ha? Ikaw na naman? Paano ka nabuhay? Kumusta, mahal kong Perez? Nagbabalik na ako para gampanan ng matagal na dapat nangyari. Punlaan mo ko. Tumigil ka! Pangga, anong ginagawa mo dyan sa labas? Pangga, bumalik si Felicia. Ha? Anong bumalik? Di ba matagal na siyang patay, Pangga? Pero nakita ko talaga siya eh. Lasing ka na naman ano? Hindi na muna umimik si Perez. Humawak na lang siya sa ulo dahil tama nga ang sinabi sa kanya ng asawa niya na may tama na siya ng alak. Pumasok na siya sa loob at sabay silang nagapunan. Makalipas ang ilang minuto, nagilamos na rin siya ng katawan at pagkatapos ay nagtungo siya ulit sa pintuan ng likod bahay. Minatyagan niya ang madilim na paligid at pinakiramdaman. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na nga niya naamoy si Felicia. Maya-maya pa, nang isasara na niya ang pinto, ay biglang umihip ng malamya ang hangin. Saglit siyang napadungaw sa labas ng bahay at nang dumampi sa kanyang braso ang lamig galing dito, ay kagad siyang nakadama ng kilabot. Subalit, ang kilabot na yon ay iba sa mga nadama niya kaysa nitong nakalipas. Para bang may kakaibang hatid na naman ang dampi ng hangin sa kanyang balat. Napayakap tuloy siya sa sarili at dahil sa hindi maintindihan pakiramdam, ay madalian na niyang isinara ang pinto. Kaya lang walang ano-ano ay merong sumulpot na napakalaking kamay na humawak sa kanyang mga braso. Ganitong-ganito ang kamay ni Felicia na lumingki sa kanya noon. Kaya kinumutan agad siya ng takot. Pero siniguro niya rin muna kung dala lang ito ng alak o halusinasyon. Kumurap-kurap pa siya pero nang mapagtantong totoo nga ang malatukong kamay na pumipigil sa pagsasara ng pinto, nanlaki ng husto ang kanyang mga mata dahil sa pagkasindak. Anak ng teteng, ikaw na namang halimaw ka! Dala ng pagkataranta ay hinayaan na lang niyang bumukas ang pinto. Napatras siya habang nakatingin sa labas, subalit sa isang kisap mata ay nawala na ang nasabing malatukong kamay. Ang tanging naaninag na lang niya sa likod ng bahay ay ang imahe ng katauhan ng ngumingiti-ngiti pa, bago tuluyang mawala sa kadiliman. Tigilan mo na ako! Matagal ka ng patay kaya tumigil ka na! Pangga, ayos ka lang ba? Bakit ka sumisigaw-sigaw na naman? Nandito na naman siya, Pangga. Si Felicia, yung katauhan. Bumalik siya at kukunin niya na ako. Pangga, patay na siya, di ba? Kinumpirma pa nga ni Lolo Rapsyon yun. Hindi, Pangga. Binalikan niya ako at kukunin niya ako para ilayo sa'yo. Huwag ka magsalita ng ganyan. Lasing ka lang, Pangga. Hindi na siya babalik. Tara na at matulog na tayo. Huwag ka na mag-alala, pakiusap. Natatakot ako, Pangga. Natatakot na ako. Niyakap na lang siya ng asawa hanggang sa mapatalima. Maya-maya pa, nang okay-okay na ang lahat, ay isinara na nila ang pinto. Nang paalis na ang mag-asawa ay bigla yung bumukas ulit. Sabay silang napalingon dito pero wala naman silang nakitang kahit na ano. Ikinandado na nga nila ang pinto at sinigurong hindi na bubukas bago umakyat sa itaas. Kahit na may tama ng alak, hindi kagad dinalaw ng antok si Perez dahil sa matinding pag-iisip. Alam niya sa sarili na totoo at hindi guni-guni ang nangyari kanina. Hindi to dahil lang sa kalasingan. Totoo yung nakita ko na yun. Nagbalik na talaga si Felicia. Kukunin niya ako sa asawa ko. Diyos ko po, anong gagawin ko? Nilingon niya ang nahihimbing sa pagtulog na si Iona at pagkadaka ay niyakap niya to ng maigpit. Dahil doon, kahit papaano ay naibsa ng nararamdaman niyang pangamba. Pagpikit ng mga mata, ay hindi na rin niya namalaya na inanod na ang diwa niya hanggang sa makatulog siya ng mahimbing. Subalit napadilat mata rin siya kaagad matapos makadinig ng ingay na parang nag-uusap-usap.
Napatingin siya sa kama, subalit laking pagtataka niya sapagkat wala na sa tabi niya ang kanyang may bahay. Napatingin siya sa bandang pintuan at doon ay nakakita siya ng imahe ng tao. Pangga? Namiss mo ba ako, Perez? Biglang nagdilim ang paligid. Pagkatapos ay ganun na lang ang gulat ni Perez pagkakita sa nilalang na nasa pintuan na unti-unting nagbago ng anyo. Biglang nangaliskis ang balat nito na tila madulas at nangingintab. Bumuglat ang mga mata nito na gumagalaw sa magkaibang direksyon. Ang dila ay humaba at lumawit habang nakapabilog sa dulo. Ang mga kuko niya sa paa at kamay ay humaba sa katumulis na parang mga tulos. Nagkaroon din siya ng mahabang buntot na may patusok-tusok sa dulo. Katawan! Ako nga. At nagbalik na ako para mapunlaan mong ulit, Perez. Katulad ng sinabi ko, ikaw ang magiging ama ng bagong lahi ng mga katawhan. Ikaw ang bubuhay sa lahi naming unti-unti nang inuubos ng mga kapwa mo tao. Hindi! Lubayan mo ako! Matagal ka ng patay, Felicia! Umalis ka na! Panaginip lang to at hindi to totoo! Hindi to panaginip at totoong totoo to, Perez. Hindi lang ang matandang yon ang may kakayahan sa salamangkang itim. Kaya hindi kita titigilan hanggat hindi mo ako napupunlaan ng maraming lahi. Layuan mo ako! Tulong! Tulong! Pangga! Nagbalik ang katauhan! Bumalik siya! Manahimik ka, Perez. Tandaan mo to. Kapag sinabi mo kahit kanino ang tungkol dito, iisa-isahin ko silang lahat. Mambibiktima ako ulit ng mga inosenteng tao sa baryo nyo para pagsisihan mo ang lahat. At kapag hindi ka pa rin naniwala, papatayin ko sa harapan mo ang pinakamamahal mong asawa. Wag mong gagawin yan! Kung ganon, muli nating pagsaluhan ng ating mga katawan. Diyan mismo sa kama niyong mag-asawa. Lumapit si Felicia na unti-unti nang nag-anyong isang magandang babae. Pero sa takot ni Perez ay dali-dali siyang bumangon at tumakbo sa bintana at tumalon. Nagulat naman si Iona na makita yon. Nagwawalis kasi siya sa bakuran. Mabuti na lang at nahulog si Perez sa mga nakakumpol na basura kaya hindi siya masyadong nasaktan. Nahimatay lang siya dahil nauntog ng bagya ang kanyang ulo. Nang magising siya ay kaagad nagtanong si Iona kung bakit siya tumalon sa ikalawang palapag. Alam na ng babae na tila may hindi magandang nangyayari sa kanya pero pilit niya itong itinatanggi. Natatakot kasi siya na baka totohanin ng katauhan ang banta nito. Nagdahilan na lang si Perez at hindi na ikinuwento pa sa kanyang asawa ang tungkol sa pagbabalik ni Felicia. Pangga naman. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Nag-aalala ko sa mga ginagawa mo ngayon. Gusto mo ba na magpatingin tayo sa doktor? O ipatawag ko si Lolo Rapsyon? Wag, okay lang ako, Pangga. Kakaiba lang yung tama ng alak sa akin kagabi. Sigurado ka ha? Nawalan ka kaya ng malay? Mataas kaya yung tinalunan mo? Ayos lang ako, promise, Pangga. Hinalikan siya ng asawa sa pisngi, kaya nakampante rin siya kahit papaano. Pero sa kabilang banda ng kanyang isip ay nagtatago pa rin ang matinding takot at kaba para sa mga mahal niya sa buhay, lalo na kay Iona. Pasado 9:30 ng umaga ay nagpaalam si Iona na aalis kasama ang kumari niya. Ayaw man niyang umalis dahil nag-aalala siya kay Perez, pero kailangan niya ring samahan ng kaibigan dahil pagkakapirahan ito. Maya-maya pa ay dumating si Jack dahil tutulong ito sa pagpapagawa ng nasirang bintanang tinalunan niya kaninang umaga. Tol, ano ba nangyari dito sa bintana nyo? Bakit nasira? Baka sa sobrang lakas ng bembangan nyo nagiba na to Loko-loko. Hindi ba sinabi sa'yo ng asawa ko? Hindi. Sabi niya lang, nasira nga tong bintana nyo. Mabuti na lang at wala akong ginagawa ngayon kaya nagpunta na ako rito. Masama raw kasi pakiramdam mo Oo, tol. Gusto mo bang pagaanin natin yan Ha? Anong ibig mo sabihin? Nagulat na lang si Perez nang biglang ngumiti ng makahulugan ng kanyang kababata. Pagkatapos ay sakato nagtanggal ng suot na damit na lalo niyang ipinagtaka. Uy, Tol, anong ginagawa mo?
Pag-aagaanin ko ang pakiramdam mo. Hoy, huwag ka magbiro ng ganyan tol ha. Mukha ba ako nagbibiro? Sira ulo ka ba, Jack? Tumigil ka nga. Nagulat na lang siya nang bigla siyang patungan ng kababata. Pinilit niyang alisin ang katawan nito pero malatuko yung kumapit sa bewang niya habang unti-unting inilalapit ang muka. Nakakawag si Perez hanggang sa mapansin niya ang kakaibang pagbabago ng mga mata ni Jack. Doon niya biglang napagtanto na hindi pala to ang matalik niyang kaibigan. Ha? Anong ginawa mo kay Jack? Ako to, tol. Si Jack. Matagal ko nang gustong gawin sa'yo to eh. Hindi ikaw ang kababata ko! Buong puwersa niyang itinulak ang nilalang na nakapatong sa kanya hanggang sa magtagumpay siya. Bumalandra ito sa sahig at pagbangon ay saka unti-unting nagpalit ng anyo bilang si Felicia. Kung ganon, buhay ka nga talaga. Sinasabi ko na nga ba ikaw yan eh. Anong ginawa mo kay Jack? Ayop kang halimaw ka? Wala pa naman akong ginagawa sa kanya. Inunahan ko lang siyang pumunta dito dahil narinig ko ang usapan nila ng asawa mo. Mamayang pagkatapos pa siya ng pananghalian magpupunta. Kaya habang tayo lang ang tao rito, isa sa katuparan na natin ang pagpupunla mo sa akin. Pwede ba? Tigilan mo na ako! Pasensya na dahil ikaw ang magiging sisidlan ng bagong lahi ng katauhan. Tumakbo kagad si Perez palabas ng kwarto at dahil sa pagmamadali ay hindi niya nabalanse ang sarili nang nasa hagdan na. Dumaus-us siya at nagpagulong-gulong pababa. Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo kaya hindi kagad siya nakatayo. Hanggang sa maramdaman na lang niyang itinihaya na siya ni Felicia. Pinilit niyang kumilos pero nawalan siya ng lakas. Nahilo na naman siya at umikot ang paningin hanggang sa yumugyug na ang katawan niya. Hindi niya eksaktong namamalayan ang nangyayari pero sigurado siyang hindi ito maganda. Tumigil ka! Hindi, dahil magiging isa tayong muli, Perez. Kumalakak ng malakas si Felicia at habang pinagmamasdan siya ng nanghihinang lalaki ay kitang-kita nito ang nakakatakot niyang anyo. Isang katauhan na aliw sa pakikipagsiping sa walang kalaban-laban na lalaki. Tuluyan ang nawalan ng malay tao si Perez. Nagising na lang siya dahil sa tapik sa mukha ng totoong Jack na kadarating lang. Napabalikwas siya ng bangon at napatras sa pag-aakalang si Felicia pa rin to na nagbabalat kayo. Uy, tol. Ayos ka lang? Si Jack ka na ba talaga? Oo, tol. Kadarating ko lang. Ano ba nangyari sa'yo? Nahulog ka ba sa hagdan? Dadaling kita sa pag-aamutan. Wag. Bumalik kasi si Felicia tol eh. Ha? Patay na di ba yung katauhan na yon? Kumpirmado yun ni Lolo? Hindi siya patay. Binabalik-balikan niya ako. Ayaw niya akong tigilan, tol. Sinipingan niya nga ako kanina eh. Gusto niyang magkaroon ng bagong lahi ng mga katauhan sa pamamagitan ko. Ha? Sigurado ka ba dyan, tol? Oo nga, tol. Hindi niya ako tinitigilan. Natatakot na ako. Tara na at pumunta tayo kay Lolo para matulungan ka niya. Pero baka manganib ang asawa ko. Hindi mangyayari yun dahil meron siyang pangontra. Meron din naman ako eh. Pero bakit hindi tumatalab sa kanya yung pangontra ko? Hindi ko rin alam ang sagot. Pero tara na, pumunta na tayo kay Lolo Rapsyon para makuha natin ang sagot sa tanong mo na yan. Wala na silang inaksayang oras. Inalalayan na ni Jack ang matalik na kaibigan at sumakay sila sa tricycle ng binata. Tinungo kaagad nila ang bahay ni Lolo Rapsyon at ikinonsulta ang nangyari. Sa labas pa lang ay nakaabang na ang matandang Ginoo na tila inaasahan na rin ito. Papasok pa lang sila ng bahay ay dumating na nga rin si Iona na sakay din ng tricycle. Naabisuhan na rin kaagad siya kanina doon sa bayan ni Nabong at Chong. Nagkatipon silang apat sa sala ng bahay ni Lolo Rapsyon at doon nga kinumpara ng matandang lalaki ang mga sinabi ni Perez. Naamoy ko nga sa'yo ang amoy ng katauhan. Matindi na ang kapit niya sa'yo. Kaya kahit saan ka magpunta masusundan at masusundan ka niya. Kung ganun po, totoong buhay pa si Felicia? Ako man din ay nagulat. Hindi lang siya magaling magbalat kayo, kundi mahusay din siyang magtago ng amoy at anyo.
Ano pong gagawin ko? Ayaw niya po akong tigilan eh. Sinabi niya sa akin na ang lahat daw nang haharang sa kanya papatayin niya. Kung gano'n magkakasubukan na lang kami. Ano po bang ibig niyong sabihin, Lolo? Dumito na muna kayo mag-asawa, Iona at Perez. Pagkatapos ay hahayaan nating magpunta mismo rito ang katauhan. Pero ako na nagsasabi sa inyo, ang mga katulad nilang nilalang ay mauhusay sa pagbabalat kayo. Gagayain nila ang kahit na sino para makuha ang kanilang gusto. Oo nga ho, Lolo Rapsyon. Ginaya niya nga po yung itsura ni Jack tapos, ay nako, ayoko nang maalala. Nakakasuya lang eh. Kitang-kita na ang gusto ng alagad ng kadiliman na yon ay ang mapunlaan mo siya. Hindi siya titigil hanggat hindi makakabuo ng nilalang sa kanyang tiyan. Kung ganun po, gusto niyang asawahin ang asawa ko? Sa madaling salita, ganun na nga. Walang yan na yan. Kahit aswang pala, mahilig din mga bet. Sigurado kung babalik ang aswang. Hindi man ngayong gabi, pero babalik yon. Kaya isuot nyo ang mga kwintas na ito at huwag nyong ipakita na suot nyo ito. Kung sino man sa ating apat ang gayahin ng aswang, ito ang magiging dahilan para malaman natin kung sino ang totoo at kung sino ang peke. Pero hindi ho natalab sa kanya yung pangontra na ibinigay niyo sa akin eh. Dahil nga sa meron na kayong koneksyong dalawa, malalim na ang ugnayan nyo. At kapag tumagal pa ito, mas nakakatakot ang pwedeng maging kauwian. Maaring tuluyan na niyang makuha ang loob mo. Dahil merong kakaibang amoy ang mga katauhan na nagpapahumaling sa mga nakakadaupang palad nila. Wala nang umimik dahil nagsimula na rin si Lolo Rapsyon sa una niyang pagriritual. Umupo si Perez sa harap na matandang lalaki, habang sina Iona at Jack naman ay nasa isang gilid lang at nagmamasid. Maya-maya pa ay nagsimula ng magdasal ang matandang albularyo ng mga kakaibang wika na siya lang ang nakakaintindi. Ilang saglit pa ay nagulat sila dahil bigla na lang humalimuyak ang kakaibang amoy. Ito yung amoy ni Felicia. Iyan yung amoy na naaamoy ko sa'yo noon, Pangga. Iniiwan ng aswang ang amoy sa'yo para masundan ka niya kahit saan. Pero sa pagkakataong to, ay hindi muna natin tatanggalin yan. Nagbigay lang ako sa iyo ng orasyong pamproteksyon para hindi ka magawa ng masama ng katauhan na yon. Pagkatapos ng 3 ulit na pagbibigkas ng kakaibang wika ay kinuha na ng matandang Ginoo ang mga bagong pangontrang kwintas. Binigay niya ito kay Iona at Jack. Tapos isinuot niya rin ang isa pa. Sa kanila sabay-sabay na itinago sa likod ng suot na damit. Ano na pong mangyayari pagkatapos nito, Lolo Rapsyon? Wala tayong gagawin kundi hintayin ang aswang at dito natin siya pupuksain para hindi na siya makapanggambala kahit kailan. Maraming salamat po, Lolo. Huwag ka muna magpasalamat dahil hindi pa natin tapos ang laban. Hindi pa nga ito nagsisimula. Kaya maging mapagmatsyag kayo sa paligid. Lalo na ngayong sabik na sabik kay Perez ang aswang. Iona, bantayan mo at ingatan ang asawa mo kung ayaw mong makuha siya sa iyo ng tuluyan ng aswang na yon. Subukan niya lang na gawin yun. Hindi ko siya sasantuhin kahit na halimaw siya. Kung mahilig siya manggaya katulad ng hunyango, ako naman isang dragon. Hindi ko siya aatrasan. Dahil sa sinabing yun ng babae ay natawa tuloy ang mga kalalakihan. Makalipas ang ilang minuto ay pinagpahinga na nga muna sila ni Lolo Rapsyon. Meron din kasing mga bagong dating na magpapagamot at pinuntahan niya muna yon. Naiwan ng 3 sa bahay na matandang lalaki, kaya napagkwentuhan nila ang nangyari. Tol, ano yung sinasabi mo na ginaya ng aswang yung mukha ko? Tol naman, wag mo na ipaalala. Nauumay talaga ako, promise. Putik na yan. Pero salamat at naabutan mo ko ron kanina sa bahay. Oo nga, pero nakapagtataka lang din naman no? Bakit hindi ka nalang kinuha ng aswang tapos dinala ka niya sa gubat para doon ka gahasain ng gahasain? Walang iya ka. Parang gusto mo talaga ako makuha ng aswang na yun no? Hindi naman sa ganun. Naku-curious lang ako sa mga plot hole na plano ng aswang. Pero, wag na nga natin pag-usapan. O paano?
Mayo ko muna kayo mag-asawa dyan. Magluluto na ako ng hapunan natin. Habang nasa kusina si Jack, ay nag-usap na nga ng masinsinan ng mag-asawa. Dito isinalaysay ni Perez ang lahat simula nung unang may mangyari sa kanila ni Felicia. Nagkapatawaran na silang dalawa at naging maayos na rin ulit. Nangako nga sila na hindi pababayaan at iiwan ng isa't isa kahit na anong mangyari. Makalipas ang ilang oras, madilim na at tanging ang ingay ng kuliglig at mga palakalang ang maririnig sa labas. Tapos na magapunan sina Iona, Perez at Jack. Hinihintay na lang nilang dumating si Lolo Rapcion. Dumungaw si Perez sa bintana at nakita niya ang kababata na tila pinakikiramdaman ang katahimikan sa labas. Tol, pumasok ka na kaya rito? Baka mamaya madagit ka pa nung katauhan na yun. Wala namang pakpak yun, tol. Pero hinihintay ko kasi si Lolo Nag-aalala ko para sa kanya. Baka mamaya tambangan siya ng aswang na yun. Hindi naman siguro siya basta-basta magpapatalo sa aswang na yun, tol. Nakita mo naman kung gaano kahusay ang lolo mo. Hindi ko pa rin hindi maiwasang mag-alala Pagdating nga ng magkaibigan sa pintuan ng silid ay nakita nila ang ilan sa mga bote ng albularyo na tila kumukulo-kulo. Pangga! Jack! Madali kayo rito sa silid ni Lolo Rapcion! Pagdating nga ng magkaibigan sa pintuan ng silid ay nakita nila ang ilan sa mga bote ng albularyo na tila kumukulo-kulo. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, may aswang sa paligid natin. Diyos ko po! Wala pa naman ang Lolo Rapcion. Anong gagawin natin? Paano na lang kung yung katauhan na yun? Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari masama kay Perez. Ligtas dito sa bahay ni Lolo at hindi makakapasok ang aswang na yun. At kung makapasok man siya sa bakuran, sigurado kong may inihanda si Lolo para sa kanya. Paano kung mahuli na si Lolo Rapcion ang dating... Kinakabahan ako. Huwag kang matakot, Pangga. Magiging maayos din ang lahat. Walang mangyayaring masama sa atin o sa akin. Niyakap na nga ni Perez ng mahigpit ang asawa. Hanggang sa kumalma na ito. Ilang saglit pa, dinig na dinig nila sa labas ang nakakakilabot na alulong ng aso. Sabay-sabay silang napa-sign of the cross dahil alam nila ang tungkol sa ganito. Na kapag merong umalulong ay tila merong imbitasyon ng kamatayan sa isang lugar. Sinabayan ito ng malamyang hangin. Kaya nang mapatingin sila sa bintana ay nakita nila ang mga palay na nakapaligid kung paanong tila nagsayawan. Naging mapagmatsyag sila hanggang sa mapansin na nilang unti-unting nawala ang pagkulo ng mga botelya. Wala na mga aswang sa paligid. Malma ka na, Iona. Sigurado kong naramdaman na niya ang presensya ng lolo ko, kaya umalis na siya. Pero si Lolo Rapcion na rin na nagsabi na babalik at babalik siya hanggang hindi niya nakukuha ang asawa ko. Hindi natin pababayaan mangyari yun, siyempre. Tabang sinabi mo, Apo. Uy, Lo, nandiyan ka na pala. Kumusta yung panggagamot nyo doon kina Aling Midjola? Ayos naman. O Lo, kain na po kayo. Niluto ko yung paborito nyong busog ako at gusto ko na magpahinga. Pagpunta ng matandang albularyo sa silid nito, ay nagkatinginan na lang sina Iona, Perez at Jack. Nawirduhan kasi sila sa inasal noon. Pero hindi na rin nila masyadong pinansin. Nagtungo na sila sa kabilang silid para makapagpahinga. At mabilis na sumapit ang hating gabi. Mahimbing ang tulog ni na Iona, Perez at ni Jack. Ang mag-asawa ay magkatabi sa banig. Samantalang si Jack ay nakahiga sa sahig habang nakabalot ng kumot. Ang tanging ilaw lamang ay ang gaserang malapit sa dingding ng kanilang silid. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Kampante ang lahat dahil inakala nilang normal ang gabing yon. Pero nagkamali sila ng tansya. Sa labas ng tinutulugan nilang kwarto ay may kakaiba na palang nangyayari. Si Lolo Rapcion, ang matandang albularyo na lolo ni Jack, ay nakikipaglaban na pala sa kanyang buhay. Kanina kasi habang pauwi siya galing sa panggagamot sa anak ni Aling Mindiola, ay sinalubong siya ni Felicia. Nagsagupa sila at nang matatalo na niya ang nasabing aswang, ay bigla itong nag-anyong madulas na bagay.
Pumasok yon sa loob ng katawan ng matandang albularyo sa pamamagitan ng pagpasok nito sa ilong at bibig. At dahil nakalimutan ng matandang isuot ang pangontra, kaya madali siyang nakukontrol ng kaaway. Dito sinagawa ni Felicia na kontrolin ang buong katawan ng matanda. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi tumatalab ang pangontra dahil nasa loob na siya mismo ng katauhan nito. Wala namang kamalayan sina Iona, Perez at Jack na hindi na pala si Lolo Rapsyon ang kasama nila ngayon sa bahay. Naalimpungatan si Perez dahil naririnig niya ang tila pakikipaglaban ng katawan ng matandang albularyo sa kumukontrol sa kanyang katauhan. Ayos lang kaya si Lolo Rapsyon? Gigisingin niya sana si Jack pero ang lakas din ng hilik nito na parang wala ng bukas. Pumikit na lang siya ulit at ninamnam ang gabi. Wala siyang kamalayan na bumangon na si Felicia sa katauhan ng matandang albularyo. Patay ka na, Mang Rapsyon. Pero lumalabag pa rin ang katawan mo sa pagkukontrol ko. Sige, galingan mo. Dahil kapag ako nainis, wawasakin ko ng katawang ito. Humakbang siya hanggang sa makarating sa pintuan ng silid kung saan naroon ang tatlo. Walang pinto yung kaya tanaw agad ang mga natutulog. Tumindig siya at pinigmasdan si Perez. Lalong natakam ang katauhan sa matinding pagnanasa. Pero nagmulat ng mga mata ang gwapong binata at gulat na napatingin sa kanya. Ha? Lolo Rapsyon? Bakit po? Ayos lang po ba kayo? May kailangan po ba kayo? Sige po. Wait lang po, tatayo lang po ako. Hindi sumagot ang matandang albularyo. Nanatili lang tong nakatayo habang nakatitig ng matalim kay Perez na napapakunot na lamang ng noo. Maya-maya pa ay hindi na natuloy na matipunong lalaki ang pagtayo dahil isang mabilis na pagsalakay ang isinagot ni Lolo Rapsyon. Mabilis itong sumugod at balak siyang lingkisin. Mabuti na lang ay tila nakatunog siya kaagad. Agad siyang tumagilid kaya tumama ang matandang lalaki sa banig at nabutas ang papag sa lakas ng paglundag. Dahil sa ingay ay nagising ng wala sa oras sina Iona at Jack at nagulat din sa pangyayari. Anong nangyayari, Pangga? Oh, bakit nabutas yung papag nyo? Lolo, ano po ginagawa nyo? Lumayo kayo! Hindi siya si Lolo Rapsyon! Ha? Paano hindi naging siya yan? Hindi ko rin alam, Tol. Basta, lumayo kayo, bilis! Nakarinig sila ng nakakakilabot na tawa mula sa ilalim ng kama. Sabay-sabay silang napatras sa pintuan at pinagmasdan ng matandang lalaki na ibang-iba na ang kilos at galawan. Dati ay tila mahina at mabagal na si Lolo Rapsyon. Ngayon ay mabilis at matikas ang kilos na tila para bang bumalik sa kabataan. Ang kanyang balat ay unti-unting nag-iiba ng kulay kaya natulugan nilang hindi nga ito ang kakampi nila. Kaagad namang sinilip ni Jack sa kabilang kwarto ang kanyang lolo. Pero wala na ito. Kaya lalo siyang nag-alala. Ikaw nga yan, Felicia! Paano ka nakapasok dito? May pangontrang bahay na to laban sa iyo May pangontra laban sa akin. Pero laban sa katawan ng tinitingala yung albularyo ay wala. Hindi siya si Lolo. Anong ginawa mo sa Lolo Rapsyon ko? Ayop kang aswang ka! Walaan nyo. Sumanib siya kay Lolo Rapsyon. Magaling ka, babae. Kaya ka siguro nagustuhan ng mapapangasawa ko dahil marunong ka mag-isip. At dahil dyan, ikaw ang una kong papatayin para wala na talagang maging sagabal sa akin. Dapat talaga matagal na kitang pinatay eh. At isa pa nga pala, hindi ko lang siya basta sinaniban dahil hindi ko matalo ang matandang to kaya pumasok ako sa loob ng katawan niya. Unti-unti kong dinudurog ang mga buto niya at kinakain ng mga laman loob niya. Ang sarap sa pakiramdam dahil ako na ang may kontrol sa katawan nito. Nadiskubre ko na kaya ko palang gawin ang bagay na yon pero hindi lang ako sigurado kung gaano katagal po pwede. Walang iya ka! Ibalik mo ang lolo ko! Ikinalulungkot kong sabihin to pero wala nang albularyong yon. Ako si Felicia, isang katauhan, at ako ang pumatay sa magiting na albularyo sa baryo. Nang marinig yon ay nanindig ang balahibo ng tatlo. Si Iona ay agad na kumapit kay Perez at sabay silang umatras sa sulok ng silid. Napakuyom naman ng mga kamao si Jack. Gusto niyang sugurin ng aswang pero alam niyang wala siyang laban. Kaya dali-dali siyang bumalik sa silid ng kanyang lolo at kumuha ng mga gamit doon.
Nang makita niyang itak at ilang pangontra na hindi niya rin alam ang silbi, ito ang ginamit niya dahil wala na rin siyang maisip. Binundol niya ang katauhan na nasa katauhan ng kanyang lolo. Nabuwal sila pareho sa bintana at nagpagulong-gulong sa labas ng bakuran. Dali-daling tumayo ang katauhan. Ganon din si Jack na umatras habang nakaalerto. Dinukot niya ang isang maliit na bote na pangontra at sinaboy niya ito sa aswang. At umusok ang katawan nito. Dahil dito ay hindi na nakatiis si Felicia. Sa galit niya ay winasak niya mismo ang katawang pinagpasukan. Parang paputok na sumabog ang katawan ni Lolo Rapsyon na kinagulat nilang lahat. Lalong-lalo na si Jack na natulala matapos makita ang mga laman loob ng kanyang lolo sa sahig. Ilang saglit pa ay unti-unti nang nabuo ang katauhan ni Felicia. Hindi na anyo ng dalaga kundi sa totoong anyo ng isang mapaminsalang katauhan. Biglang nangaliskis ang balat nito na tila madulas at nangingintab. Bumuglat ang mga mata nito na gumagalaw sa magkaibang direksyon. Ang dila ay humaba at lumawit habang nakapabilog sa dulo. At ang mga kuko niya sa paa at kamay ay humaba sa katumulis na parang mga tulos. Nagkaroon din siya ng mahabang buntot na may patusok-tusok sa dulo. Maligayang pakikitang muli, mahal kong Perez. At ngayon, nararamdaman ko na kapag nagsiping tayong muli, meron ang mabubuo sa tiyan ko na magtutuloy sa lahi ng mga katauhan. Tamang-tama ang matipuno mong katawan, ang gwapo mong muka, karapat-dapat kang lahian. Tigilan mo ang asawa ko! Ikaw na ang uunahin ko para wala ng bungangera. Subukan mo lang kanti ng asawa ko. Ako makakaharap mo. Ang lambing mo naman. Hindi ka naman ganyan nung ilang beses natin ginawa yung pagdadaupang palad natin Tandang-tanda ko pa sa kakahuyan kung paano kang nasiyahan at ulit-ulitin ang ginawa natin. Tumigil kang aswang ka! Si Perez, bagamat takot, ay humawak ng lumang itak na nakita niya kanina. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan siyang sumugod. Sumunod din si Jack na galit sa nangyari. Dala pa rin ng maangas na binata ang ilan sa maliliit na boteng hindi niya rin alam kung anong eksaktong paggamit nun. Hinagis niya ang isa at nang tumama ito sa balikat ng katauhan ay bigla yung nalusaw. Dahil dito ay napaatras si Felicia. Kitang-kita rin sa mukha niya ang pag-aalala at natulugan yun ng magkaibigan. Sinabihan ng aswang na ibalik ang parte ng balikat. Sinubukan ng aswang na ibalik ang parte ng balikat pero hindi na niya magawa. Dahil dito ay mas lalong nakatunog si Jack. Iyon na! Maraming ganyan sa kwarto ni Lolo. Kumuha ka at kami na ni Perez ang bahalang pumigil sa walang yang aswang na ito. Sige! Sinisiguro kong mamamatay ka ngayong gabi na to. Tingnan natin kung sinong mauna sa atin. Muling sumalakay si Jack at sumunod naman si Perez. Gamit ang matatalim na kuko ng aswang, ay ito ang ginamit niyang pag-atake. Magkasabay na sumalpok sa kuko niya ang mga sandatang hawak ng dalawang binata. Pero palaging may bala si Jack. Muli siyang dumukot ng isa pang maliit na bote. Pagkahagis niya sa mukha ng aswang ay nakaiwas yon. At inikot nito ang kamay saka siya tinusok ng mahabang kuko sa balikat. Napahiyaw sa sakit si Jack. Pero hindi siya nagpadaig. Dinukot niya ang isa pang bote. Sinaboy sa aswang. Tinamaan yun sa kamay at nalusaw yun dahilan para maputol ito at malaglag sa lupa. Dito na nakahanap ng tiyempo ang magkaibigan. Sinubukan nilang puntirahin ang leeg ng aswang pero inikot-ikot lang nito ang katawan na parang goma. Pagkatapos ay nag-anyo tong malaking sawa at gumapang paatras. Nang makalayo na, ay sakayon muling bumalik sa pagiging katauhan. Pero katulad pa rin ng dati, lusaw na ang kaliwang bahagi ng balikat at ang kanang kamay ay putol na. Manang-mana ka rin sa lolo mong albularyo Dahil dyan, may naisip na akong gagawin ngayon. Sa'yo naman ako papasok at pagkatapos kong patayin ang babaeng yon, ay saka ko isasagawa ang plano ko. Hindi kita hahayaan. Papatayin muna kita bago mo magawa yun. Muling sumalakay si Jack na halatang galit na galit. Sinubukan siyang pigilan ng matalik na kaibigan pero wala na ring nagawa si Perez. Matindi talaga ang pagnanais ng kababata niyang mapatay ang aswang na pumatay kay Lolo Rapsyon.
Tila sa bawat banggaan ng gulok at matatalim na kuko ng aswang ay parang kumakalampag sa buong paligid. Si Jack ay naganap ng ibang bagay na magagamit. Nang makakita siya ng 2x2, ay mabilis niyang dinampot ito at ginamit sa kaaway. Tinamaan sa muka ang aswang at inulit-ulit niya to hanggang sa humandusa yun sa sahig. Iyon na! Nasaan na yung bote ng malusaw na tong hinayubak na to? Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay nahawakan na siya sa paa ng aswang. Pagkahatak sa kanya ay nadapa siya. Nabitiwan niya ang gulok at 2x2. Kaya dali-daling sumugod si Perez para pumigil. Pero nang umiti sa kanya ang aswang ay naglabas ng kakaibang halimuyak ay tila natigilan siya. Dito niya rin biglang naalala ang sinabi ni Lolo Rapsyon kagabi patungkol sa pagbibighani ng katawhan. Dahil nga sa meron na kayong koneksyon dalawa, malalim na ang ugnayan niyo. At kapag tumagal pa ito, mas nakakatakot ang pwedeng maging kauwian. Maaaring tuluyan na niyang makuha ang loob mo. Dahil meron kakaibang amoy ang mga katawhan na nagpapahumaling sa mga nakakadaupang palad nila. Natakot siyang bigla nang maalala yon, kaya sa halip na tumulong ay napaatras siya. Nang makita ito ni Jack na nahihirapan ng makipagpambuno sa kaaway ay napasigaw na lang ito. Tol! Perez! Tulungan mo ako, Tol! Huwag kang tumunganga dyan! Ano ba nangyayari sa'yo? Nasaan na ba si Iona? Bilisan niyo na! Naudlot na si Jack dahil tila natulong na naman ang aswang at pumasok sa kanyang bibig, mga mata at mga tenga. Natulala naman si Perez na nagimbal sa kanyang nakita. Naabutan din ni Iona ang pangyayari habang hawak ang mga bote. Hindi! Jack! Diyos ko po! Pangga! Si Jack! Pinapasok na ng aswang! Anong gagawin ko? Natatakot na isinaboy ni Iona ang isang bote, pero bago pa matamaan ng aswang ay tuluyan na itong nakapasok sa sistema ni Jack. Nanatiling nakahiga ang kababata ni Perez at ilang saglit pa ay nangisay-ngisay na ang katawan nito na dali-daling tumayo. Hindi na nakagalaw ang mag-asawa sa sobrang pagkabigla. Hanggang sa humalakhak ang halimaw sa katauhan ni Jack. Lubayan mo ang katawan ng kaibigan ko! Gusto mo ba na gawin ko rin yung ginawa ko sa katawan ng albularyo? Pasabugin ko rin ba ang katawan? Anong nangyayari? Nangisay-ngisay ulit ang katawan ni Jack at maya-maya pa ay napaludto sa kasumuka ng sumuka. Ang mga sinuka niya ang mismong katauhan ng kakaibang aswang. Gumapang yun palayo at saka muling naging katawhan. Nagulat naman ang mag-asawa na kaagad lumapit kay Jack na tila hinang-hina. Anong nangyari? Anong ginawa mo? Itong kwintas ni Lolo. Tinulungan ako. Jack, sorry at wala akong ginawa. Hindi ito ang tamang oras para sa mga ganyan. Tapusin na natin ang hayop lasong na to. Iyon na, pahingi ko ng mga bote. Papatayin ko na ang aswang. Galit na galit ang katauhan sa nangyari. Kaya hinampas niya ang dingding ng kubo at halos mabuwal ang dingding. Hindi naman nagpatinag si Jack. Matapang niyang pinagmasdan ng aswang, habang si Perez ay tila nanginginig pa rin sa takot. Si Iona ay sumunod na rin at sabay silang sumalakay. Mabilis na tumakbo si Jack at magkasunod na binato ng bote ang aswang na umiwas-iwas. Sa huli ay tinamaan ito sa paa. Nakagad na lusaw kaya mas lalo itong napaangil. Dinig na dinig nila ang pag-angil ng isang aswang na parang nahihirapan kaya sinamantala pa ito ni Jack. Sumugod siya pero hindi niya namalayan na nag-anyong sawa na naman ang aswang. Hinampas siya ng buntot nito at tumilapon siya sa sahig. Kamuntikan na niyang mabitiwan ang hawak na gulok. Pero ang ibang bote ay nabasag at nasayang. Si Iona ay sumugod din at pinagahagi sa mga boteng hawak niya. Tinamaan ng 2 beses sa likod ang aswang. Umangil na naman to at galit na galit siyang sinugod. Pero sumalag si Perez. Hinarap niya ang takot para sa asawa. Tumigil ka lang, aswang ka! Lubayan mo na kaming lahat! Kung pinaubaya mo lang sa akin ang lahat, hindi na tayo aabot sa ganito, Perez. Lubayan mo ang asawa ko! Walang iyakang aswang ka! Ito ang sayo!
Hinampas ni Iona ng 2x2 sa muka ang aswang ng 2 beses. Ito yung pamalo kanina ni Jack na nahulog at dinampot niya. Pagkatapos ay saka niya sinabuyan ulit ng boteng may pangontra. Nahagip lang ang mukha ng aswang dahil nakaatras ito. Nang malusaw yun ay mas lalo tong nag-alburuto sa galit na parang bulkan. Sumugod yun sa kanya pero si Jack naman ang humarang. 2 magkakasunod na saksak ng itak sa katawan ang ginawa ng binata. Sinubukan pang umalma ng katawan pero muling umatake si Perez. Sa mukha naman niya pinagtatataga ang halimaw. Hanggang sa tuluyan itong manghina at mapaatras. Magpapalit pa sana ito ng anyo pero hindi na niya magawa dahil sa dami ng tama. Paggewang-gewang tong tumalikod para tumakas pero hindi pinahintulutan ni Jack. Tumakbo siya sa unahan nito at saka to sinabuyan ng natitirang bote ng likido. Nalusaw ang kalahating katawan ng aswang, kaya gumapang na lang to sa lupa. Kapag ako nakatakas dito, babalikan ko kayong lahat. Sa tingin mo ba patatakasin pa kitang halimaw ka? Dahil sa ginawa mo sa lolo ko, mamamatay ka na rito! Uunahan ko na kayo. Tama na! Tama na! Anong uunahan? Etong mauna sa iyong hayop ka. Ibalik mo ang lolo ko. Hindi sapat ang kamatayan sa'yo. Etong sa'yo! Etong sa'yo! Tol, tama na yan! Anong tama na, Perez? Naririnig mo ba yung sarili mo ngayon, ha? Pinatay niya ang lolo ko at gusto kanyang gawing palahian ng magiging katulad niyang mga aswang. Tapos sasabihin mo sa akin, tama na, ha? Hindi mo naintindihan ang ibig kong sabihin, Tol. Anong hindi ko naintindihan? Bakit? Nagustuhan mo ba yung mga ginagawa sa'yo ng aswang na ito? Masarap ba, ha? Magaling ba siyang katalik kaysa sa asawa mo? Isang malutong na sampal mula kay Iona ang nagpatigil kay Jack. Nagulat din si Perez sa ginawa ng asawa kaya inawatan niya ito. Sige, magsama kayong mag-asawa. Pagtulungan niyo ako. Hindi ganun yun, Jack. Tingnan mo yung aswang. Kanina pa siya patay. Kanina pa siya unti-unting natutunaw habang tumatakas sa atin. Alam kong masakit ang nangyari kay Lolo Rapsyon. Pero may magagawa pa ba tayo ron? Sa tingin mo kung magpapalamon ka sa galit, ikatutuwa yun ng lolo mo? Napalood na lang si Jack habang umiiyak. Kaya naiyak na rin ang mag-asawa dahil sa mga nangyayari. Nang tuluyan ng maglaho ang presensya ng aswang, ay naglapit sila sa isa't isa at nagyakapan. Nagkahingian din sila ng kapatawaran sa isa't isa dahil sa mga nangyari. At bago sumikat ang araw ay inipon nila ang mga piraso ng katawan ni Lolo Rapsyon. Saka ito'y nilagay sa isang kahon. Matagal nilang ipinanalangin ang pira-pirasong bangkay at pagkatapos ay inilibing nila ito sa likod ng bahay ng may dangal. Pasensya na kayo, Iona, Perez. Sorry talaga. Tol, ako ang dapat tumingin ng pasensya sa'yo. Hindi sana madadami ng ganito si Lolo Rapsyon kung hindi dahil sa akin. Huwag na tayo magsisiyan. Ang mahalaga natapos na ang gulo. Wala nang aswang na katauhan. Hindi na siya makakapanggulo kahit na kailan. Tinanggal ni Jack ang pangontrang kwintas at saka ito inilagay sa ibabaw ng puntod ng kanyang lolo. Gagawin din sana yun ng mag-asawa pero pinigil sila. Mas mabuti raw na isuot nila ito bilang pangontra. Makalipas ang ilang araw, nalaman nga ng mga taga-baryo ang nangyari. Kaya sumikat sila sa buong lugar na yon na siyang pumatay sa katauhan. Na isang uri ng aswang na kayang manggaya ng anyo ng tao at iba pang hayop. Depende sa lakas nito. Lumipas ang 1 buwan, mag-isa lang sa bahay si Perez dahil sa nakipaglamay si Iona sa bayan. Maimbing ang tulog niya nang walang ano-ano ay biglang bumukas ang bintana. Mula roon ay pumasok si Jack pero mahahalatang hindi na siya ito. Lumapit siya at pinagmasdan ng nahihimbing na kaibigan sa kaungmiti ng makahulugan. Matagal bago ko tuluyang makapanghimasok sa katauhan ng matalik mong kaibigan, Perez. Mabuti na lang din at pinili niyang hindi isuot ang pangontrang kwintas. Ngayon, matutupad ko na ang matagal ko ng hangarin. Mapupunlaan mo na ako ng anak sa pamamagitan ng katauhan na to. At pagkatapos kong magdalang tao sa katawang to, gagawin ng magiging anak natin na pagkain ng katawang ito. At mabubuhay na ang panibagong angkan ng mga katauhan.
Pagkatapos sabihin yon ay nilingkis na niya si Perez. Tinakpan niya ang bibig nito upang hindi makasigaw. At pagkatapos ay nakipagniig na siya para makabuo ng panibagong angkan ng mga aswang. Wakas,